Nagpadala ng mensahe ang anak kong si Miguel sa group chat ng pamilya. Sa tingin namin, mas mabuti kung magpapahinga muna si nanay sa ngayon. Agad na nag-react ang aking manugang na si Micaela ng thumbs up emoji. Sumagot ako, naiintindihan ko. Rerespetuhin ko iyan at hihinto ako sa pagbabayad ng mortgage ng bahay at sa 50,000 buwan ng padala. Nang gabing iyon, sumabog ang aking telepono sa mga desperadong tawag. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo kung paano ako napunta rito. Paano ang isang 72 taong gulang na babae na nagbigay ng lahat ay napunta sa pagiging tinataboy ng sarili niyang pamilya gamit ang 16 na salita at isang emoji? At paano ang parehong babae ay nagpasya na sapat na? Nagsimula ang lahat 15 taon na ang nakakaraan. Nang umuwi si Miguel, ang aking panganay na anak, kasama si Micaela sa kanyang bisig, nagniningning ang kanyang mga mata. Nanay, siya na ang isa, sabi niya sa akin. At naniwala ako sa kanya. Tinanggap ko sila ng bukas ang mga bisig. Nagluto ako ng espesyal na hapunan. Kinuha ko ang magagandang baso ng alak. Ngumiti si Micaela at tinawag akong Inanay Carol mula sa unang araw. Niyakap niya ako ng mahigpit, sinabing hindi pa raw siya nakakakilala ng sinumang kasing init ng aking puso, at ako ay nagpakatanga at natunaw. Akala ko nagkaroon ako ng anak na babae. Hindi ko alam na pumirma pala ako ng lifetime contract bilang family guide. 6 na buwan ang lumipas, ikinasal sila. Napakaganda ng kasal. Ako ang nagbayad ng damit ni Micaela, isang ivory lace gown na nagkakahalaga ng 150,000. Nagbayad din ako para sa mga bulaklak, ang venue, kalahati ng catering. Kasi, nanay, hindi masyadong makakatulong ang mga magulang ni Micaela, paliwanag ni Miguel. Naiintindihan niyo naman, nanay, di ba? Palagi naman kayong nakakaintindi. At palagi akong nakakaintindi. Palagi akong nagsasabi ng palagi kong binubuksan ang aking pitaka dahil iyan ang ginagawa ng mga nanay, di ba? Nagsasakripisyo, nagbibigay, sumusuporta, kahit na walang sumusuporta sa iyo. 1 taon ang lumipas, lumabas ang isyu ng bahay. Nanay, nakahanap kami ng perpektong bahay, sabi sa akin ni Miguel sa telepono. Ang kanyang boses ay masigla, halos parang bata. Pero kailangan namin ng tulong sa down payment. Ang mga bangko ay humihingi ng 20% at wala kami yun. Katatapos ko lang ibenta ang kondo na binili namin ng aking asawa noong bata pa kami. Ang pera ay nakatago lang doon, nakaimbak. Ito ang aking seguridad, ang aking nest egg para sa katandaan. Ngunit si Miguel ang aking anak at si Micaela ay buntis. Magkakaroon sila ng sanggol. Ang aking unang apo. Paano ako makakatanggi? Binigyan ko sila ng 2 milyon para sa down payment. Ang buo kong reserve. Lahat ng naipon ko sa loob ng 30 taon ng kasal. Babayaran ka namin, nanay, pangako ni Miguel. Sa sandaling makabangon kami. Niyakap ako ni Micaela, umiiyak. Anghel ka, Nanay Carol. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin kung wala ka. Naramdaman kong maganda, kapakipakinabang, kailangan. Hindi ko alam na binili ko lang ang sarili kong tiket sa impyerno. Ngunit hindi nagtapos doon. 2 buwan pagkaraan, bumalik si Miguel. Nanay, mas mataas ang mortgage kaysa sa inaakala namin. Sa nalalapit na baby at sa lahat ng gastos, hindi namin kaya. Maaari mo ba kaming tulungan sa unang ilang buwan? Hanggang sa makabalik si Micaela sa trabaho pagkatapos manganak. Nagtrabaho ako bilang isang freelance accountant. Kumikita ako ng magandang pera. Hindi ako mayaman, ngunit komportable ako. At sila ang aking mga anak, ang aking dugo, ang aking kinabukasan. Pumayag akong magbayad ng 60,000 bawat buwan para sa mortgage. Sa unang ilang buwan lang, ulit ko. Tumango si Miguel. Sa unang ilang buwan lang, nanay. Ang iunang ilang buwan ay naging mga taon. 5 taon ang pagbabayad ng mortgage sa isang bahay na hindi ko tinirhan, kung saan halos hindi ako iniimbita, kung saan laging may dahilan para hindi ako bumisita. Ay, may sakit ang baby. May mga plano kami. Kailangan magpahinga ni Micaela. Ngunit kapag kailangan nila ng pera, naroon ako. Laging available, laging handa, laging tagapagligtas.
At pagkatapos ay si Susan, ang aking bunsong anak na babae, kasal kay Simon. Kailangan din nila ng tulong. Ang kusina ay luma, 150,000 para i-remodel ito. Gusto ni Simon na kumuha ng programming bootcamp, 125,000. Kailangan ng mga bata ng tutoring, 25,000 bawat buwan. Nanay, pwede po kayong tumulong, sasabihin ni Susan. Babayaran ka po namin kapag bumuti na ang mga bagay. Hindi kailanman bumuti ang mga bagay. Hindi kailanman natapos ang mga kahilingan. At hindi ako kailanman nagsabi ng hindi. Hanggang isang araw, nakita ko ang aking sarili sa salamin, 72 taong gulang, pagod, na may mga kunot na wala ako 5 taon na ang nakakaraan, na may katawan na masakit sa pagtatrabaho ng husto upang suportahan ang buhay ng ibang tao. At tinanong ko ang aking sarili, kailan ang huling beses na may nagtanong sa akin kung kumusta ako? Kailan ang huling beses na nakakuha ako ng yakap na hindi sinundan ng isang kahilingan? Kailan ako huminto sa pagiging Carol at naging inanay ang Aphid ilang? Nagpa siya akong magsalita. Hulyo noon. Mainit. Nasa bahay kami. Si Miguel, Micaela, Susan, Simon at ang mga apo. Isang hapunan ng pamilya. Niluto ko ang lahat tulad ng dati, pot roast, mashed potato, apple pie. Nagbuhos ako ng alak. Naghintay ako ng tamang sandali. Mga anak, malumanay kong sinabi. Kailangan kong pag-usapan ninyo ang isang mahalagang bagay. Tumingin sa akin ang lahat, si Miguel na nakataas ang kilay. Si Micaela na ang fork ay nasa kalagitnaan ng kanyang bibig. Sa tingin ko, oras na para magsimula kayong maging mas financially independent. Pareho kayong may magandang trabaho. Naging stable kayo sa loob ng maraming taon. Siguro oras na para magpahinga ako. Ang katahimikan ay brutal, na parang umamin ako sa isang krimen. Ibinaba ni Miguel ang kanyang baso sa mesa nang may malakas na tunog. Ano ang ibig sabihin niyan, nanay? Ang kanyang tono ay malamig, mapanumbat. Ibig sabihin kailangan ko ring isipin ang kinabukasan ko, sagot ko. 72 na ako. Hindi ako magtatrabaho magpakailanman at hindi na kayo mga bata. Kaya ninyo ito sa sarili ninyo. Nagpakawala si Micaela ng maikli at mapait na tawa. Kaya ngayon, pagod ka na sa pagtulong sa amin pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo. Napatigil ako. Lahat ng ginawa nila para sa akin. Kailan? Saan? Tumalon si Susan. Nanay, hindi mo kami pwedeng putulin ng ganoon. May mga gastos kami, mga obligasyon. Umaasa kami sa iyo. Umaasa sa akin. Ang pariralang iyon. Na parang ako ay isang utility, isang API, isang renewable resource. Hindi ko sinabi na puputulin ko kayo, paliwanag ko. Sinasabi ko lang na kailangan nating gumawa ng plano para maging self-sufficient kayo. Umiling si Simon. Napaka-selfish mo naman, Carol. Selfish. Ang salitang iyon ay tumama na parang bato sa aking tiyan. 15 taon ang pagbibigay ng lahat, pagsasakripisyo ng lahat, at ngayon ako ay selfish dahil gusto kong huminga. Tumayo si Miguel mula sa mesa. Sa tingin ko, nagbabago ka, nanay. Hindi ka na ang dating ikaw. Tumango si Micaela. Tutu. Nagiging mapait ka, negatibo. Hindi iyan malusog. Nagtapos ang hapunan sa tensyon. Umalis sila ng maaga nang hindi tumutulong sa paglilinis, nang walang tamang paalam. Naiwan akong mag-isa, napapalibutan ng maruming pinggan at isang katahimikan na mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Balisang-balisa ako, nagtataka kung mali ang ginawa ko, kung talagang nagiging selfish ako, kung tungkulin ko na patuloy na magbigay hanggang sa maubos ako. Ang sumunod na ilang araw ay kakaiba. Hindi sinasagot ni Miguel ang aking mga tawag. Sumasagot si Susan ng maikli at malamig na mga text, busy ako, nanay. Kausapin na lang tayo mamaya, na parang ako ay isang abala. Na parang ang paghingi ng kaunting konsiderasyon ay ginawa akong kalaban. Sinubukan kong magpaliwanag. Nagpadala ako ng mahahabang mensahe. Tumawag ako. Nagpilit ako. Walang gumana.
Ang yelo sa pagitan namin ay lalong lumapot bawat araw. At nagsimula akong makaramdam ng isang bagay na hindi ko kailanman naramdaman sa aking mga anak, takot. Takot na mawala sila. Takot na mag-isa. Takot na sinira ng aking katapatan ang isang bagay na hindi na maibabalik. Isang linggo ang lumipas, nakakuha ako ng tawag mula kay Micaela. Nanay Carol, kailangan nating mag-usap. Ang kanyang boses ay seryoso, formal, na parang nasa isang business meeting. Siyempre, sabihin mo, sagot ko. Bumilis ang tibok ng aking puso. Baka nag-isip-isip sila. Baka naiintindihan nila ang punto ko. Nag-uusap kami ni Miguel. Sa tingin namin, naging napaka-negatibo mo lately. Ang mga komento mo tungkol sa pera ay nagparamdam sa amin ng masama, na parang ang lahat ng ginawa mo para sa amin ay isang pasanin. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Micaela, hindi ko kailanman sinabi iyan. Humingi lang ako na isipin natin ang kinabukasan. Huminga siya ng malalim. Ang mapagmataas na paghinga na ginagamit ng mga tao kapag akala nila sila ang tama. Ang problema ay ang iyong enerhiya, Nanay Carol. Nararamdaman ito ng mga bata. Nararamdaman namin ito. Ayaw namin ng ganyang negatibong enerhiya sa paligid ng aming pamilya. Ibinaba ko ang telepono. Nanginginig ang aking mga kamay. Negatibidad. Toxic energy. Ang mga modernong salita na ginagamit ng mga tao upang lagyan ng label ang sinumang abala. Ako na nagbigay ng 15 taon ng aking buhay. Ako na isinakripisyo ang aking ipon, ang aking mga pangarap, ang aking kapayapaan ng isip. Ngayon ako ang toxic, ang negative, ang hindi gusto. 2 araw pagkaraan, lumala pa. Inimbitahan ako ni Susan na magkape. Akala ko isang peace offering iyon. Dumating ako sa coffee shop ng may pag-asa. Nakaupo na siya doon, hawak ang telepono. Hindi man lang siya tumingin nang umupo ako. Hi, honey, sabi ko. Tumango siya. Nanay, mabilis lang ito dahil may meeting ako. Nag-order kami ng kape. Nanatili siyang nasa telepono, nagte-text, hindi ako pinapansin. Susan, ayos lang ba ang lahat? Sa wakas ay tumingin siya sa akin. Nanay, sinabi sa akin ni Miguel ang sinabi mo, at honestly, hindi ako makapaniwala pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo. Naroon na naman. Ang pariralang iyon. Ano ang ginawa ninyo para sa akin, tanong ko. Kailangan kong malaman. Kailangan kong intindihin kung anong bahagi ng equation na ito ang nawawala sa akin. Kumunot ang noo ni Susan. Nanay, sinasamahan ka namin. Binibisita ka namin. Sinasama ka namin sa aming buhay. Hindi ba sapat iyon? Kasama. Bisita. Pagsasama. Na parang sila ay pabor. Na parang ang pagpayag sa akin na maging bahagi ng kanilang buhay ay isang regalo na dapat kong ipagpasalamat ng nakaluhod. Honey, hindi ko naman hiniling na maging pasanin. Humingi lang ako na maging mas independent kayo. Umiling siya. Hindi ito tungkol sa independence, nanay. Ito ay tungkol sa iyo na nagbabago. Nagiging mahirap ka, egotistical, at frankly, hindi ko alam kung gusto namin ang ganyang bersyon mo sa aming buhay. Tumayo ako mula sa mesa. Hindi ko ininom ang aking kape. Wala na akong sinabi pa. Lumabas ako sa lugar na iyon na may natitirang dignidad. Naglakad ako sa aking sasakyan. Umupo ako. Isinara ko ang pinto. At doon mag-isa, umiyak ako na hindi ko pa narinig na umiyak simula nang mamatay ang aking asawa. Umiyak ako para sa mga nawawalang taon. Para sa perang hindi nababalik, para sa pagmamahal na ibinigay ko ng walang sukat, at ngayon ay ginagamit laban sa akin na parang utang. Umiyak ako dahil sa wakas ay naintindihan ko ang isang bagay. Para sa kanila, hindi ako kailanman naging ina. Ako ay isang resource, isang solusyon, isang bank account na may damdamin. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakatitig ako sa kisam, nag-iisip, nagkukwenta, naaalala ang bawat transfer, bawat sakripisyo. Bawat beses na sinabi kong kahit gusto kong sabihin na hindi, at may kung anong tumigas sa loob ko, tulad ng lumalamig na bakal, tulad ng natutuyong semento.
wala na akong naramdamang kalungkutan. Naramdaman ko ang kalinawan, isang malamig at perpektong kalinawan na nagpakita sa akin ng katotohanan ng walang anumang filters. Ginagamit nila ako sa loob ng 15 taon. At ngayon na naglakas loob akong maglagay ng hangganan, ako ang naging problema. Binuksan ko ang aking laptop. Nag-login ako sa aking online banking. Tiningnan ko ang mga automatic transfers. 60,000 bawat buwan sa account ni Miguel para sa mortgage. 250,000 bawat buwan na hinati sa 2 anak para sa mga emergency, mga bayad sa kurso, utilities, mga extras. Naroon ang lahat ay dokumentado, lahat ay perpektong masusubaybayan. Kumuha ako ng notebook. Nagsimula akong magdagdag. Lumalaki ang mga numero. Sa loob ng 15 taon, naglipat ako ng mahigit 12 milyon. 12 milyon mula sa aking trabaho, mula sa aking pagsisikap, mula sa aking kinabukasan. Sumandal ako sa aking upuan. Huminga ako ng malalim at nagpasya ako. Kung gusto nila ng espasyo, makukuha nila. Ngunit ang espasyo ay magiging tunay, kumpleto. Nang walang aking pera, nang walang aking tulong, nang walang aking presensya bilang isang agent, magkakaroon sila ng lahat ng espasyo sa mundo at maibabalik ko ang aking buhay. Kinabukasan, tumawag ako sa bangko. Magandang umaga. Kailangan kong kanselahin ang ilang automatic transfers. Ang operator ay magalang, mahusay. Sa loob ng 0 minuto, lahat ng transfers ay nahinto. Pagkatapos ay tumawag ako sa bangko kung saan may mortgage si Miguel. Ako ay isang co-signer. Ang pangalan ko ay nasa mga papeles na iyon. Gusto kong tanggalin bilang co-signer sa utang na ito. Ipinaliwanag nila ang proseso. Hindi ito agarang, ngunit posible. Sinimulan ko ang mga papeles. Pinirmahan ko ang mga dokumento. Nagpadala ako ng mga email. Susunod, tiningnan ko ang mga credit card. Ilang taon na ang nakakaraan, binigyan ko si Miguel at Susan ng mga authorized user cards sa aking account para sa mga emergency, sabi ko. Para hindi kayo kailanman mawawalan. Ang mga card na iyon ay ginagamit bawat buwan, mga restaurant, damit, gas, mga bagay na tiyak na hindi mga emergency. Tumawag ako sa bangko muli. Gusto kong kanselahin ang mga authorized user cards sa aking account. Pareho po, kumpirma ko. Click. Click. Kinansela. Sa wakas, ang joint account. Mayroon akong joint savings account kay Miguel na binuksan namin nang bilhin niya ang bahay. Para lang kung kailangan mo ng mabilis na access sa funds, nanay, sabi niya, ngunit ang katotohanan ay may access siya sa aking pera palagi nang hindi nagtatanong. Isinara ko ang account na iyon. Inilipat ko ang lahat sa isang bago, sa aking pangalan lang, sa ilalim ng aking kontrol lang. Ginawa ko ang lahat ng ito ng tahimik, nang walang babala, nang walang drama, na may parehong lamig na ginamit nila upang itulak ako palayo. Kung gusto nilang ituring ako bilang isang service, matututo silang ang mga service ay maaaring kanselahin, at ng araw na iyon, kinansela ko ang aking subscription sa pagiging ginagamit. Lumipas ang 3 araw, tahimik, walang ingay. Naramdaman kong kakaiba, magaan, na parang nagtanggal ako ng isang mabigat na Amerikana, na suot ko na ng napakatagal na nakalimutan ko kung paano maglakad ng wala ito. Uminom ako ng tsaa sa umaga ng walang pagmamadali. Nagbasa ako ng libro na matagal ko nang gustong basahin sa loob ng 2 taon. Naglakad ako sa parke mag-isa ng payapa, hindi naghihintay ng desperadong tawag, hindi nakaalerto para sa susunod na manufactured crisis. At pagkatapos ay dumating ang mensahe na magbabago sa lahat. Gumawa si Miguel ng bagong group, isang family group chat, ngunit wala ako doon. Alam ko dahil aksidenteng ipinasa sa akin ni Susan ang isang screenshot. Sabi ng mensahe, sa tingin namin, mas mabuti kung magpapahinga muna si nanay sa ngayon. Kailangan namin ng espasyo bilang isang pamilya para gumaling. At sa ilalim ng emoji, berde, maliwanag, ang thumbs up ni Micaela, nag-aaproba ng aking pagpapaalis, nagdiriwang ng aking pagkawala. Tinitigan ko ang screenshot na iyon sa loob ng ilang minuto na parang oras. Hindi nagbago ang mga letra.
Naroon pa rin ang hinlalaki, berde, nag-aapruba, nagdiriwang, na parang ang aking pagbubukod ay isang family achievement. Na parang ang pagtatanggal sa akin ay isang dahilan para magdiwang. Binasa ko ng paulit-ulit ang mensahe, naghahanap ng isang bagay, isang pagdududa, isang lamat, isang tanda na may nagsabi ng hindi, na may nagtanggol sa akin, ngunit wala. Tanging kasabwat na katahimikan, tanging ang berdeng hinlalaki na nagniningning sa aking mukha na parang huling insulto. Nagkamali lang si Susan sa pagpapadala sa akin ng screenshot. Malinaw iyon mula sa mensahe na dumating 30 segundo pagkaraan. Nanay, sorry, hindi iyan para sa iyo. Pakiusap kalimutan mo. Kalimutan. Na parang ganoon lang kadali. Na parang mabubura ko ang imahe ng sarili kong mga anak na itinapon ako mula sa kanilang buhay. Mabilis na gumalaw ang aking mga daliri sa keyboard. Hindi ako nag-isip. Sumulat lang ako, naiintindihan ko. Rerespetuhin ko iyan at hihinto ako sa pagbabayad ng mortgage ng bahay at sa 250,000 buwan ng padala. Enter. Ipinadala sa orihinal na group. Ang group na naroon pa rin ako. Ang katahimikan na sumunod ay lubusan. Naimagin ko sila. Si Miguel na nakatitig sa kanyang telepono, malaki ang mga mata. Si Micaela na nagpipigil ng hininga. Si Susan na muling binabasa ang mensahe, sinusubukang intindihin kung totoo ba iyon. Si Simon na nagtatanong kung ano ang nangyayari. Lahat sila ay nagulat dahil wala sa kanila ang nag-akalang magkakaroon ako ng lakas ng loob. Wala sa kanila ang naniwala na ang matamis na Nanay Carol ay kayang kumagat. Ngunit nagawa ko lang. At ang kagat ay malalim. Pinatay ko ang aking telepono. Iniwan ko ito sa mesa na nakaharap pababa. Ayaw kong makita ang mga sagot. Hindi pa. Kailangan ko ang sandaling ito, ang katahimikan na ito, ang kalmadong ito bago ang bagyo na alam kong darating. Nagbuhos ako ng isang baso ng alak, isang bagay na bihira kong ginagawa. Umupo ako sa armchair malapit sa bintana, ang parehong upuan na ginagamit ng aking asawa para magbasa ng dyaryo tuwing linggo, at sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, naramdaman ko ang isang bagay na parang kalayaan, mabigat, masakit. Ngunit totoo. Nanginginig ang baso sa aking kamay hindi sa takot. Ito ay adrenaline. Ito ay kapangyarihan. Ito ang pakiramdam ng muling pagkuha ng isang bagay na akala ko ay nawala na magpakailanman, ang aking boses. Sa loob ng maraming taon, nagsalita ako ng pabulong, humihingi ng tawad sa pag-iral, sa pangangailangan, sa pagnanais ng isang bagay para sa aking sarili. At ngayon, sumigaw ako sa katahimikan na may 19 na salita na mas mahalaga kaysa sa 12 milyon. Sumigaw ako, mahalaga rin ako. Umiiral din ako. At ang aking pag-iral ay hindi nabawasan sa kung ano ang maibibigay ko. Tiningnan ko ang madilim na telepono. Alam kong kung ano ang darating. Alam kong anumang oras ay magsisimula ang mga tawag, ang mga mensahe, ang mga pakiusap, ang mga akusasyon. Ngunit sa ngayon, sa perpektong sandaling ito, tanging katahimikan ang naroon at ang katahimikan ay akin. Tinapos ko ang alak ng dahan-dahan, sinasavor ang bawat higop, sinasavor ang bawat segundo ng bagong bersyon ng aking sarili na kakikilala ko pa lang. 2 oras ang lumipas, binuksan ko ang telepono at parang binuksan ang isang floodgate. 23 missed calls, 42 messages, voicemails, mahahabang text, desperadong emojis, lahat mula kay Miguel, kay Micaela, kay Susan, kay Simon, kahit isa mula kay Emmy, ang kapatid ni Micaela, na hindi pa kailanman sumusulat sa akin. Lahat ay gustong magpaliwanag, lahat ay gustong ayusin, lahat ay nagpapanik dahil ang money faucet ay nakapatay na. Nagsimula akong magbasa. Si Miguel muna, nanay, kailangan mong kausapin ako. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Pakiusap tawagan mo ako. Pagkatapos si Micaela, Nanay Carol, hindi mo ito magagawa. May mga obligasyon kami. Hindi mo kami pwedeng iwanan sa ere ng ganito. Si Susan, Nanay, pakiusap intindihin mo na ang mensaheng iyon ay isang pagkakamali. Hindi iyan dapat makita ng ganoon. Si Simon, Carol, napaka-impulsive mo. Kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Bawat mensahe ay isang pako.
Bawat salita ay nagkumpirma sa alam ko na. Hindi sila nag-aalala sa akin. Nag-aalala sila sa kanilang cash flow. Wala sa kanila ang nagsabi ng patawad. Wala sa kanila ang nagtanong kung kumusta ako. Wala sa kanila ang kinilala ang sakit na dulot nila sa akin. Tanging panik. Tanging takot. Tanging ang desperasyon ng isang taong nanonood sa kanyang ginhawa na bumagsak. At may isang bagay sa loob ko. Isang bagay na nagpapahawak pa rin ang pag-asa ay tuluyang namatay. Tulad ng isang kandila na naubos. Tulad ng isang ilaw na kumikislap at nawawala. Wala nang balikan. Sumagot ako ng isang mensahe sa orihinal na family group chat, hindi ito impulsive. Ito ay isang pinag-isipang desisyon. Humingi kayo ng espasyo. Ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang tunay na espasyo ay kasama ang financial independence. Hinihiling ko ang pinakamabuti para sa inyo. Period. Walang emojis. Walang exclamation points, walang drama, puro facts. Malamig, malinaw, hindi pwedeng i-negotiate. Agad na tumunog ang telepono. Si Miguel. Tumanggi ako sa tawag. Tumunog ulit. Si Micaela. Tumanggi. Si Susan. Tumanggi. Si Simon. Tumanggi. Bawat tinanggihang tawag ay isang akto ng pagmamahal sa sarili. Bawat katahimikan na pinili ko ay isang sigaw ng dignidad. Hindi ako magbibigay ng paliwanag. Hindi ako magpapaliwanag. Hindi ako magmamakaawa para sa isang lugar sa kanilang buhay. Kung gusto nila akong mawala, mawawala ako, ngunit sa sarili kong mga tuntunin. Nang gabing iyon, natulog ako ng maaga. Inaasahan kong hindi ako makakatulog. Inaasahan kong makaramdam ng pagkakasala, pagsisisi, ngunit wala sa mga iyon ang dumating. Tanging isang malalim na pagkapagod, ang uri ng pagkapagod na dumarating matapos magdala ng isang mabigat na bagay ng napakatagal at sa wakas ay pinakawalan ito. Nakatulog ako ng mahimbing ng walang gamot, ng walang balisang paggalaw. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natulog ako ng payapa. Nagising ako na may sikat ng araw na dumadaan sa bintana. 8:00 ng umaga na. Nakatulog ako ng 1:00 oras ng diretsyo, isang bagay na hindi ko nagawa simula pa bago ipinanganak si Miguel. Nag-stretch ako sa kama. Hindi gaanong sumasakit ang aking katawan. Malinaw ang aking isip, maliwanag. Tiningnan ko ang telepono. 57 bagong mensahe. 13 pang tawag. Kahit isang 20 minutong audio message mula kay Miguel. Hindi ko binuksan ang anuman. Nagpunta lang ako sa kusina. Nagluto ako ng kape, toast na may mantikilya. Umupo akong malapit sa bintana at nag-almusal ng mag-isa, tahimik, buo. Patuloy na tumutunog ang telepono buong araw. Ngunit may natuklasan akong isang kahangahangang bagay, ang silence button. Sa bawat pag-vibrate nito, nagpatuloy lang ako sa aking buhay. Diniligan ko ang mga halaman. Nilinis ko ang bahay. Inorganisa ko ang aking closet. Nakahanap ako ng mga damit na hindi ko nasuot sa loob ng maraming taon dahil palagi akong pagod, masyadong nag-aalala, masyadong abala sa paglutas ng mga problema ng ibang tao. Sinubukan ko ang isang coral color dress na binili ko 3 taon na ang nakakaraan at hindi pa nasusuot. Tamang-tama ang fit. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagustuhan ko ang nakita ko. Pagsapit ng 3 araw, hindi na gaanong tumutunog ang telepono. Ang mga mensahe ay naging malalayo, ngunit nagbago ang kanilang tono. Hindi na ito panic. Ngayon ay manipulation. Sumulat si Miguel, "Nanay, nagtatanong ang mga bata tungkol sa iyo. Nagtatanong sila kung bakit hindi na sila mahal ni Lola." Nagpadala si Susan, "Hindi ako makapaniwala na ginagawa mo ito sa amin ngayong nahihirapan si Simon sa trabaho." Nagpadala si Micaela ng litrato ng aking mga apo na may text, "Hindi nila maintindihan kung bakit sila inabandona ng kanilang lola." Bawat mensahe ay isang hook. Bawat salita ay kinakalkula upang magparamdam sa akin ng pagkakasala, upang pabalikin ako, upang muli kong buksan ang aking pitaka. Ngunit may nagbago sa akin.
Nakita ko ang mga tali, ang hindi nakikitang mga thread na palagi nilang ginagamit upang galawin ako na parang puppet. At ngayon na nakita ko ang mga ito, hindi na sila gumagana. Binasa ko ang bawat mensahe ng may distansya, ng mailamig, na parang ito ay para sa ibang tao. Dahil sa isang paraan, ito ay. Ang mga mensaheng iyon ay naghahanap ng lumang Carol, ang sumusuko. Ang naninisi sa sarili, ang laging bumabalik. Ngunit patay na ang Carol na iyon. At sa kanyang lugar, may ipinanganak na bago, isang mas malakas, isang sa wakas ay natuto na ang pagmamahal, ay hindi sinusukat sa mga transferred dollars. Sa ika-4 na araw, dumating ang tawag na alam kong darating. Hindi ito si Miguel o si Susan. Ito ay si Margaret, ang aking nakatatandang kapatid. Ang tanging pamilya na natitira sa akin mula sa aking henerasyon. Sinagot ko dahil sa kanya, laging naiiba. Carol, anong nangyayari? Tanong niya sa kanyang malumanay na boses. Walang paghusga, tanging tunay na kuryosidad. Sinabi ko sa kanya ang lahat mula sa simula, bawat transfer, bawat sakripisyo, bawat kahihiyan, ang mensahe sa group chat, ang berdeng hinlalaki, ang aking sagot, ang aking desisyon. Nakinig siya ng tahimik. Nang matapos ako, nagkaroon ng mahabang pagtigil. Alam mo ba kung ano ang iniisip ko? Sabi niya sa wakas. Sa tingin ko, 15 taon kang nahuli sa paggawa ng tama. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin ng may di inaasahang lakas. Dahil tama siya. 15 taon ng pagiging emotional fit. 15 taon ng paniniwala na ang pagbibigay hanggang sa maubos ako ay pagmamahal. 15 taon ng pagkalito sa sakripisyo sa self-worth. Carol, pakinggan mo ako, patuloy ni Margaret. Ang ginawa mo ay hindi kalupitan. Ito ay hustisya. At kung hindi nila makita iyon ay dahil hindi ka nila kailanman nakita. Nakita lang nila kung ano ang maibibigay mo sa kanila. Nagbaba kami ng telepono kalahating oras pagkaraan. Umiiyak ako, ngunit hindi dahil sa kalungkutan. Ito ay ginhawa. Ito ay validation. Ito ang kumpirmasyon na hindi ako baliw, na hindi ako ang halimaw na gusto nilang ipinta sa akin. Nang gabing iyon, umupo ako kasama ang lahat ng bank statements mula sa huling 15 taon. Iningatan ko ang mga ito. Lahat sila. Bawat transfer, bawat bayad, bawat resibo. Ipinaprint ko ang mga ito. Inorganisa ko ang mga ito ayon sa taon, ayon sa anak, ayon sa kategorya. Nang matapos ako, mayroon akong tumpok ng mga papeles na 8 inches ang taas, 8 inches ng ebidensya, ng sakripisyo, ng hindi nasusuklian na pag-ibig. Tiningnan ko ang mga ito at naramdaman ko ang isang kakaibang bagay. Hindi ito pagmamalaki. Hindi ito kahihiyan. Ito ay kalinawan. Ang kalinawan ng makita ang iyong buhay na summarized sa mga numero, nang maintindihan kung ano ang halaga mo sa iba sa mga tuntunin ng pera. Kumuha ako ng bagong folder. Kulay abo. Inilagay ko ang lahat ng dokumento sa loob. Inorganisa ko ang mga ito gamit ang mga tab, Miguel, Susan, shared expenses, extras, lahat ay perpektong dokumentado, na parang naghahanda ako ng isang legal case. At sa isang paraan, ako ay naghahanda, hindi para sa isang hukom, kundi para sa aking sarili, upang magkaroon ng tangible proof na hindi ako nag-i-exaggerate, na hindi ito ang aking imahinasyon, na talagang ibinigay ko ang lahat, at talagang kinuha nila ito ng walang pag-aalinlangan. Sa ika-5 araw, dumating si Miguel sa aking pinto ng walang abiso. Pilit niyang pinindot ang doorbell. 3 beses, 4, 5. Tiningnan ko sa peephole. Mag-isa siya. Walang Micaela, walang mga bata, tanging siya lang, nakasuksok ang mga kamay sa kanyang bulsa, at ang ekspresyong alam ko ng napakahusay. Ang parehong ekspresyon na nakukuha niya noong bata pa siya, kapag may nasira siya at sinubukan niyang ayusin bago ko malaman. Binuksan ko ang pinto. Tiningnan namin ang isa't isa. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mabigat. Nanay, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang kanyang boses ay tila pagod talunan. Pumasok ka, sagot ko. Hindi ko siya niyakap. Hindi ako nag-alok sa kanya ng kape. Pinayagan ko lang siyang dumaan. Umupo kami sa sala. Siya sa sofa, ako sa upuan sa tapat niya,
Tulad ng dalawang estranghero na nakikipagnegosasyon, tulad ng dalawang tao na dating lahat sa isa't isa at ngayon ay halos hindi na nagkakakilala. Nanay, nawalan na ng kontrol ito, nagsimula siya. Hindi namin sinasadya na saktan ka. Ang mensaheng iyon ay isang pagkakamali. Nagalit si Micaela. Frustrated ako. Pero hindi namin iyon sinasadya. Tiningnan ko siya sa mata. Ang mga matang iyon na ang unang nakita ko nang ipinanganak siya, na tumingin sa akin nang may pagsamba noong bata pa siya, na huminto sa pagkakita sa akin sa isang punto na hindi ko matukoy. Hindi mo sinasadya, ulit ko. Miguel, tinanggal mo ako sa isang family group chat. Sinabihan mo akong magpahinga at ipinagdiwang iyon ng iyong asawa ng isang emoji. Aling bahagi ng iyon ang hindi mo sinasadya? Umalis siya ng hindi komportable. Nagsimula ka lang kasi sa pag-uusap na iyan tungkol sa hindi na pagtulong sa amin. Pinaramdam mo sa amin na kami ay isang pasanin sa iyo. Naroon na naman ang perpektong pagbaliktad. Ang biktima ay naging kontrabida. Miguel, sabi ko nang may kalmado na hindi ko alam na taglay ko. Sa loob ng 15 taon, binigyan kita ng mahigit 12 milyon. Binayaran ko ang iyong mortgage sa loob ng 5 taon. Naglipat ako ng 250,000 bawat buwan. Sinuportahan ko ang mga emergency na hindi naman emergency. At nang humingi ako ng kaunting independence sa iyo. Ako ang naging masamang tao. Hindi mo ba nakikita na may mali doon? Umiling siya. Hindi lang pera, nanay. Nagbago ka. Naging iba ka, mas malamig, mas malayo. Tumawa ako. Isang maikli, mapait na tawa na nakatakas ng walang pahintulot. Nagbago ako dahil napagod ako, anak. Napagod ako sa pagbibigay ng walang kahit isang taos pusong pasasalamat. Napagod ako sa pagiging nakikita bilang isang solusyon sa halip na isang tao. Napagod ako sa pag-iral para lang maglingkod. Humilig si Miguel, nakakuyom ang kanyang mga kamay. Nanay, naiintindihan ko na galit ka, pero hindi mo kami pwedeng putulin ng ganito. May mga obligasyon kami. Ang mortgage, ang mga gastos ng mga bata. Hindi gumagana ang mga bagay nang wala ang iyong tulong. At naroon na naman ang hubad na katotohanan. Brutal, tapat. Hindi siya naroon dahil namimiss niya ako. Hindi siya naroon dahil may pakialam siya sa sakit ko. Naroon siya dahil bumabagsak ang kanyang mundo sa pananalapi. Dahil kung wala ako, hindi tama ang mga numero. Dahil kailangan niya ako. Ngunit hindi bilang isang ina, kundi bilang isang bangko. Miguel, sabi ko, tumayo. Matatanda na kayo na may trabaho, na may kita. Kung hindi mo kayang bayaran ang iyong mortgage nang wala ako, kung gayon ay bumili ka ng bahay na hindi mo kaya. At hindi iyan ang problema ko. Iyan ay sa iyo. Tumayo rin siya, namumula ang kanyang mukha. Talaga bang gagawin mo ito? Iiwan mo lang kami ng ganito. Ang sarili mong mga anak, ang iyong mga apo. Naglakad ako patungo sa pinto. Binuksan ko ito. Hindi kita iniiwan, Miguel. Pinapalaya kita. At pinapalaya ko ang aking sarili. Matututo kang tumayo sa sarili mong mga paa. At matututo akong mamuhay nang walang pasanin ang mundo ng ibang tao sa aking likod. Tiningnan niya ako nang hindi makapaniwala na parang hindi niya maintindihan na ang kanyang ina, ang kanyang matamis na masunuring ina, ay sinasabi sa kanya na hindi. Hindi pa tapos ito, sabi niya, lumabas. Galit na galit si Micaela. Si Susan din kailangan naming mag-usap bilang isang pamilya. Isinara ko ang pinto sa likod niya. Sumandal ako sa kahoy. Nanginginig ang aking mga binti. Ang aking puso ay kumakabog ng napakalakas na nararamdaman ko ito sa aking mga sentido. Ngunit nagawa ko ito. Nagsabi ako ng hindi sa aking anak. At nabuhay ako. Hindi bumagsak ang bubong. Hindi nagtapos ang mundo. Nagbago lang ito. At ang pagbabagong iyon, bagamat nakakatakot, ay naramdaman na tama. Parang paghinga matapos matagal na sa ilalim ng tubig. Nang gabing iyon, dumating din si Susan. Bandang 9:00, kumatok siya ng mahina, halos may pagkamahiyain. Binuksan ko ang pinto, umaasang may iba,
umaasa na baka siya, ang aking bunsong anak na babae, ay makakaintindi. Ngunit ang kanyang mga unang salita ay naglinaw. Nanay, sinabi sa akin ni Miguel ang nangyari. Kalokohan ito. Hindi mo ito magagawa sa amin. Pinapasok ko siya. Umupo kami sa kusina. Nagluto ako ng tsaa. Hindi niya ito hinawakan. Naglaro lang sa mug, iniikot-ikot ito sa kanyang mga kamay. Nanay, alam kong galit ka, pero isipin mo ang mga bata. Ang ibig sabihin nito para sa kanila. Ang mga bata. Palagi. Ang mga bata. Ang perpektong kalasad. Ang baraha na hindi kailanman nabigo. Susan, sabi ko, mahal ko ang aking mga apo. Ngunit kayo ang kanilang mga magulang. Kayo ang responsable sa pagbibigay para sa kanila, hindi ako. Pinalaki ko na ang aking mga anak. Ginawa ko ang aking bahagi at ginawa ko ito ng maayos. Ngayon, turno ninyo. Tiningnan niya ako ng mailuha sa mata. At paano kami? Hindi ba kami mahalaga? 15 taon ng isang relasyon ay wala lang. Humilig ako sa mesa. Susan, sabihin mo sa akin. Kailan ang huling beses na tinawagan mo ako para lang magtanong kung kumusta ako? Hindi para humingi ng pera. Hindi para humingi na mag-alaga ako ng apo para lang mag-usap. Kailan? Ang kanyang katahimikan ang sagot. Tumingin siya sa ibaba, lumunok ng mahirap. Nanay, hindi iyan patas. Alam mong busy kami. Nakomplikado ang buhay. Tumayo ako. Eksakto, honey. Komplikado ang buhay para sa lahat, kasama na ako. Ngunit walang kailanman nagtanong kung busy din ako. Kung pagod din ako. Kung kailangan ko rin ng tulong. Lahat kayo ay nag-assume na laging nandyan si nanay. Bukas ang pitaka, bukas ang mga bisig. Ano man ang mangyari. Tumayo rin si Susan. Malupit ito, nanay. Talagang malupit. Tiningnan ko ang aking anak, ang aking baby, ang laging yumayakap sa akin tuwing gabi bago matulog. Ang nagsabi sa akin na ako ang kanyang bayani. At ngayon tinatawag niya akong malupit dahil tumanggi akong gamitin pa. Alam mo ba kung ano ang malupit, Susan? Sabi ko, nanginginig ang aking boses. Malupit ay ang malaman na hinahanap ka lang ng iyong mga anak kapag may kailangan sila. Malupit ay ang makita ang isang birding thumbs up. Nagdiriwang ng iyong pagbubukod. Malupit ay ang magtrabaho hanggang 72 taong gulang para suportahan ang mga buhay na hindi iyo habang ang sarili mong buhay ay kinukonsumo. Iyan ang malupit. Kinuha niya ang kanyang porse. Hindi ko na pakikinggan ito. Kapag kalmado ka na, mag-uusap tayo. Umalis siya, isinara ang pinto ng malakas, at nanatili ako doon, nakatayo sa aking kusina, napapalibutan ng isang katahimikan na hindi na ako tinatakot. Ang sumunod na mga araw ay kakaibang halo ng kapayapaan at bagyo. Kapayapaan dahil sa wakas ay naglagay ako ng mga hangganan. Bagyo dahil dumarating ang mga kahihinatnan ng sunod-sunod. Nagpadala sa akin si Micaela ng isang mahabang mensahe na puno ng mga akusasyon. Sabi niya, sinisira ko raw ang kanyang pamilya, na umiiyak daw ang mga bata para sa akin, na hindi raw makatulog si Miguel, iniisip kung paano nila babayaran ang mga bills. Na lahat daw ito ay kasalanan ko dahil sa pagiging selfish ko sa aking katandaan. Binasa ko ang bawat salita ng hindi nagagalit. Parang pagbabasa ng script ng isang dula na alam ko na, ang parehong mga manipulasyon, ang parehong pagtatangka na pagdamdamkin ako ng pagkakasala, ngunit hindi na sila gumagana. Sumulat din si Simon, mas direkta kaysa sa iba. Carol, ito ay isang pagkakamali. Ang mga pamilya ay sumusuporta sa isa't isa palagi. Hindi ko maintindihan kung paano mo tatalikuran ang iyong mga anak ng ganito. Ang nanay ko ay hindi kailanman gagawa nito sa amin. Ang kanyang ina, ang hindi kailanman tumulong sa kanila ng anuman, ang namuhay ng walang pasanin ang responsibilidad ng kanyang mga adultong anak. Sumagot ako sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, Simon, tama ang iyong ina. Ang mga adultong anak ay dapat tumayo sa sarili nilang mga paa. Marahil oras na para matutunan mo at ni Susan iyan. Hindi siya sumagot, ngunit hinarangan niya ako. At honestly, isa itong ginhawa.
Isang linggo ang lumipas, nakatanggap ako ng di inaasahang tawag. Ito ay mula kay Arturo, ang aking kapitbahay sa loob ng 20 taon, isang biyudo tulad ko. Laging mabait, laging magalang. Carol, sabi niya, patawarin mo ako sa pakikialam kung saan hindi ako nararapat, ngunit napansin kong madalas kang nag-iisa lately. Ayos lang ba ang lahat? Nagulat ako sa kanyang tawag. Sa loob ng maraming taon, nagkakawayan lang kami mula sa malayo. Mahabang kwento, Arturo, sagot ko. May oras ako, sabi niya. At may kung anong sa kanyang boses na nagpatiwala sa akin sa kanya. Sinabi ko sa kanya, hindi lahat, ngunit sapat. Nakikinig siya ng walang istorbo. Nang matapos ako, nagkaroon ng mahabang pagtigil. Alam mo kung ano ang iniisip ko, sabi niya sa wakas. Sa tingin ko, 15 taon kang nahuli sa paggawa ng tama. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin ng may di inaasahang lakas. Dahil tama siya. 15 taon ng pagiging emotional fit. 15 taon ng paniniwala na ang pagbibigay hanggang sa maubos ako ay pagmamahal. 15 taon ng pagkalito sa sakripisyo sa self-worth. Carol, pakinggan mo ako, patuloy ni Margaret. Ang ginawa mo ay hindi kalupitan. Ito ay hustisya. At kung hindi nila makita iyan, iyon ay dahil hindi ka nila kailanman nakita. Nakita lang nila kung ano ang maibibigay mo sa kanila. Nagbaba kami ng telepono kalahating oras pagkaraan. Umiiyak ako, ngunit hindi dahil sa kalungkutan. Ito ay ginhawa. Ito ay validation. Ito ang kumpirmasyon na hindi ako baliw, na hindi ako ang halimaw na gusto nilang ipinta sa akin. Nang gabing iyon, umupo ako kasama ang lahat ng bank statements mula sa huling 15 taon. Iningatan ko ang mga ito. Lahat sila. Bawat transfer, bawat bayad, bawat resibo. Ipinaprint ko ang mga ito. Inorganisa ko ang mga ito ayon sa taon, ayon sa anak, ayon sa kategorya. Nang matapos ako, mayroon akong tumpok ng mga papeles na 8 inches ang taas, 8 inches ng ebidensya, ng sakripisyo, ng hindi nasusuklian na pag-ibig. Tiningnan ko ang mga ito at naramdaman ko ang isang kakaibang bagay. Hindi ito pagmamalaki. Hindi ito kahihiyan. Ito ay kalinawan. Ang kalinawan ng makita ang iyong buhay na summarized sa mga numero, nang maintindihan kung ano ang halaga mo sa iba sa mga tuntunin ng pera. Kumuha ako ng bagong folder. Kulay abo. Inilagay ko ang lahat ng dokumento sa loob. Inorganisa ko ang mga ito gamit ang mga tab, Miguel, Susan, shared expenses, extras, lahat ay perpektong dokumentado, na parang naghahanda ako ng isang legal case. At sa isang paraan, ako ay naghahanda, hindi para sa isang hukom, kundi para sa aking sarili, upang magkaroon ng tangible proof na hindi ako nag-i-exaggerate, na hindi ito ang aking imahinasyon, na talagang ibinigay ko ang lahat, at talagang kinuha nila ito ng walang pag-aalinlangan. Sa ika-5 araw, dumating si Miguel sa aking pinto ng walang abiso. Pilit niyang pinindot ang doorbell. 3 beses, 4, 5. Tiningnan ko sa peephole. Mag-isa siya. Walang Micaela, walang mga bata, tanging siya lang, nakasuksok ang mga kamay sa kanyang bulsa, at ang ekspresyong alam ko ng napakahusay. Ang parehong ekspresyon na nakukuha niya noong bata pa siya, kapag may nasira siya at sinubukan niyang ayusin bago ko malaman. Binuksan ko ang pinto. Tiningnan namin ang isa't isa. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mabigat. Nanay, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang kanyang boses ay tila pagod talunan. Pumasok ka, sagot ko. Hindi ko siya niyakap. Hindi ako nag-alok sa kanya ng kape. Pinayagan ko lang siyang dumaan. Umupo kami sa sala. Siya sa sofa, ako sa upuan sa tapat niya, tulad ng 2 estranghero na nakikipagnegosasyon, tulad ng 2 tao na dating lahat sa isa't isa at ngayon ay halos hindi na nagkakakilala. Nanay, nawalan na ng kontrol ito, nagsimula siya. Hindi namin sinasadya na saktan ka. Ang mensaheng iyon ay isang pagkakamali. Nagalit si Micaela. Frustrated ako. Pero hindi namin iyon sinasadya. Tiningnan ko siya sa mata. Ang mga matang iyon na ang unang nakita ko nang ipinanganak siya, na tumingin sa akin nang may pagsamba noong bata pa siya,
na huminto sa pagkakita sa akin sa isang punto na hindi ko matukoy. Hindi mo sinasadya, ulit ko. Miguel, tinanggal mo ako sa isang family group chat. Sinabihan mo akong magpahinga at ipinagdiwang iyan ng iyong asawa ng isang emoji. Aling bahagi ng iyon ang hindi mo sinasadya? Umalis siya ng hindi komportable. Nagsimula ka lang kasi sa pag-uusap na iyan tungkol sa hindi na pagtulong sa amin. Pinaramdam mo sa amin na kami ay isang pasanin sa iyo. Naroon na naman ang perpektong pagbaliktad. Ang biktima ay naging kontrabida. Miguel, sabi ko nang may kalmado na hindi ko alam na taglay ko. Sa loob ng 15 taon, binigyan kita ng mahigit 12 milyon. Binayaran ko ang iyong mortgage sa loob ng 5 taon. Naglipat ako ng 250,000 bawat buwan. Sinuportahan ko ang mga emergency na hindi naman emergency. At nang humingi ako ng kaunting independence sa iyo. Ako ang naging masamang tao. Hindi mo ba nakikita na may mali doon? Umiling siya. Hindi lang pera, nanay. Nagbago ka. Naging iba ka, mas malamig, mas malayo. Tumawa ako. Isang maikli, mapait na tawa na nakatakas ng walang pahintulot. Nagbago ako dahil napagod ako, anak. Napagod ako sa pagbibigay ng walang kahit isang taos pusong pasasalamat. Napagod ako sa pagiging nakikita bilang isang solusyon sa halip na isang tao. Napagod ako sa pag-iral para lang maglingkod. Humilig si Miguel, nakakuyom ang kanyang mga kamay. Nanay, naiintindihan ko na galit ka, pero hindi mo kami pwedeng putulin ng ganito. May mga obligasyon kami. Ang mortgage, ang mga gastos ng mga bata. Hindi gumagana ang mga bagay nang wala ang iyong tulong. At naroon na naman ang hubad na katotohanan. Brutal, tapat. Hindi siya naroon dahil namimiss niya ako. Hindi siya naroon dahil may pakialam siya sa sakit ko. Naroon siya dahil bumabagsak ang kanyang mundo sa pananalapi. Dahil kung wala ako, hindi tama ang mga numero. Dahil kailangan niya ako. Ngunit hindi bilang isang ina, kundi bilang isang bangko. Miguel, sabi ko, tumayo. Matatanda na kayo na may trabaho, na may kita. Kung hindi mo kayang bayaran ang iyong mortgage nang wala ako, kung gayon ay bumili ka ng bahay na hindi mo kaya. At hindi iyan ang problema ko. Iyan ay sa iyo. Tumayo rin siya, namumula ang kanyang mukha. Talaga bang gagawin mo ito? Iiwan mo lang kami ng ganito. Ang sarili mong mga anak, ang iyong mga apo. Naglakad ako patungo sa pinto. Binuksan ko ito. Hindi kita iniiwan, Miguel. Pinapalaya kita. At pinapalaya ko ang aking sarili. Matututo kang tumayo sa sarili mong mga paa. At matututo akong mamuhay nang walang pasanin ang mundo ng ibang tao sa aking likod. Tiningnan niya ako nang hindi makapaniwala na parang hindi niya maintindihan na ang kanyang ina, ang kanyang matamis na masunuring ina, ay sinasabi sa kanya na hindi. Hindi pa tapos ito, sabi niya, lumabas. Galit na galit si Micaela. Si Susan din kailangan naming mag-usap bilang isang pamilya. Isinara ko ang pinto sa likod niya. Sumandal ako sa kahoy. Nanginginig ang aking mga binti. Ang aking puso ay kumakabog ng napakalakas na nararamdaman ko ito sa aking mga sentido. Ngunit nagawa ko ito. Nagsabi ako ng hindi sa aking anak. At nabuhay ako. Hindi bumagsak ang bubong. Hindi nagtapos ang mundo. Nagbago lang ito. At ang pagbabagong iyon, bagamat nakakatakot, ay naramdaman na tama. Parang paghinga matapos matagal na sa ilalim ng tubig. Nang gabing iyon, dumating din si Susan. Bandang 9:00, kumatok siya ng mahina, halos may pagkamahiyain. Binuksan ko ang pinto, umaasang may iba, umaasa na baka siya, ang aking bunsong anak na babae, ay makakaintindi. Ngunit ang kanyang mga unang salita ay naglinaw. Nanay, sinabi sa akin ni Miguel ang nangyari. Kalokohan ito. Hindi mo ito magagawa sa amin. Pinapasok ko siya. Umupo kami sa kusina. Nagluto ako ng tsaa. Hindi niya ito hinawakan. Naglaro lang sa mug, iniikot-ikot ito sa kanyang mga kamay. Nanay, alam kong galit ka, pero isipin mo ang mga bata.
Ang ibig sabihin nito para sa kanila. Ang mga bata. Palagi. Ang mga bata. Ang perpektong kalasad. Ang baraha na hindi kailanman nabigo. Susan, sabi ko, mahal ko ang aking mga apo. Ngunit kayo ang kanilang mga magulang. Kayo ang responsable sa pagbibigay para sa kanila, hindi ako. Pinalaki ko na ang aking mga anak. Ginawa ko ang aking bahagi at ginawa ko ito ng maayos. Ngayon, turno ninyo. Tiningnan niya ako ng mailuha sa mata. At paano kami? Hindi ba kami mahalaga? 15 taon ng isang relasyon ay wala lang. Humilig ako sa mesa. Susan, sabihin mo sa akin. Kailan ang huling beses na tinawagan mo ako para lang magtanong kung kumusta ako? Hindi para humingi ng pera. Hindi para humingi na mag-alaga ako ng apo para lang mag-usap. Kailan? Ang kanyang katahimikan ang sagot. Tumingin siya sa ibaba, lumunok ng mahirap. Nanay, hindi iyan patas. Alam mong busy kami. Nakomplikado ang buhay. Tumayo ako. Eksakto, honey. Komplikado ang buhay para sa lahat, kasama na ako. Ngunit walang kailanman nagtanong kung busy din ako. Kung pagod din ako. Kung kailangan ko rin ng tulong. Lahat kayo ay nag-assume na laging nandyan si nanay. Bukas ang pitaka, bukas ang mga bisig. No matter what. Tumayo rin si Susan. Malupit ito, nanay. Talagang malupit. Tiningnan ko ang aking anak, ang aking baby, ang laging yumayakap sa akin tuwing gabi bago matulog. Ang nagsabi sa akin na ako ang kanyang bayani. At ngayon tinatawag niya akong malupit dahil tumanggi akong gamitin pa. Alam mo ba kung ano ang malupit, Susan? Sabi ko, nanginginig ang aking boses. Malupit ay ang malaman na hinahanap ka lang ng iyong mga anak kapag may kailangan sila. Malupit ay ang makita ang isang birding thumbs up. Nagdiriwang ng iyong pagbubukod. Malupit ay ang magtrabaho hanggang 72 taong gulang para suportahan ang mga buhay na hindi iyo habang ang sarili mong buhay ay kinukonsumo. Iyan ang malupit. Kinuha niya ang kanyang porse. Hindi ko na pakikinggan ito. Kapag kalmado ka na, mag-uusap tayo. Umalis siya, isinara ang pinto ng malakas, at nanatili ako doon, nakatayo sa aking kusina, napapalibutan ng isang katahimikan na hindi na ako tinatakot. Ang sumunod na mga araw ay kakaibang halo ng kapayapaan at bagyo. Kapayapaan dahil sa wakas ay naglagay ako ng mga hangganan. Bagyo dahil dumarating ang mga kahihinatnan ng sunod-sunod. Nagpadala sa akin si Micaela ng isang mahabang mensahe na puno ng mga akusasyon. Sabi niya, sinisira ko raw ang kanyang pamilya, na umiiyak daw ang mga bata para sa akin, na hindi raw makatulog si Miguel, iniisip kung paano nila babayaran ang mga bills. Na lahat daw ito ay kasalanan ko dahil sa pagiging selfish ko sa aking katandaan. Binasa ko ang bawat salita ng hindi nagagalit. Ito ay parang pagbabasa ng script ng isang dula na alam ko na, ang parehong mga manipulasyon, ang parehong pagtatangka na pagdamdamkin ako ng pagkakasala, ngunit hindi na sila gumagana. Sumulat din si Simon, mas direkta kaysa sa iba. Carol, ito ay isang pagkakamali. Ang mga pamilya ay sumusuporta sa isa't isa palagi. Hindi ko maintindihan kung paano mo tatalikuran ang iyong mga anak ng ganito. Ang nanay ko ay hindi kailanman gagawa nito sa amin. Ang kanyang ina, ang hindi kailanman tumulong sa kanila ng anuman, ang namuhay ng walang pasanin ang responsibilidad ng kanyang mga adultong anak. Sumagot ako sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, Simon, tama ang iyong ina. Ang mga adultong anak ay dapat tumayo sa sarili nilang mga paa. Marahil oras na para matutunan mo at ni Susan iyan. Hindi siya sumagot, ngunit hinarangan niya ako. At honestly, isa itong ginhawa. Isang linggo ang lumipas, nakatanggap ako ng di inaasahang tawag. Ito ay mula kay Arturo, ang aking kapitbahay sa loob ng 20 taon, isang biyudo tulad ko. Laging mabait, laging magalang. Carol, sabi niya, patawarin mo ako sa pakikialam kung saan hindi ako nararapat, ngunit napansin kong madalas kang nag-iisa lately. Ayos lang ba ang lahat? Nagulat ako sa kanyang tawag. Sa loob ng maraming taon, nagkakawayan lang kami mula sa malayo. Mahabang kwento, Arturo, sagot ko.
May oras ako, sabi niya. At may kung anong sa kanyang boses na nagpatiwala sa akin sa kanya. Sinabi ko sa kanya, hindi lahat, ngunit sapat. Nakikinig siya ng walang istorbo. Nang matapos ako, huminga siya. Carol, ginawa mo ang tama. At sinasabi ko ito sa iyo dahil nagkamali ako sa kabaligtaran. Pinabayaan kong maubos ako ng aking anak hanggang sa wala nang natira. Namatay siya 3 taon na ang nakakaraan at iniwan niya ako sa mga utang at pagsisisi. Huwag mong gawin ang aking pagkakamali. Ang kanyang mga salita ay nanatili sa akin. Mga utang at pagsisisi ang 2 bagay na iniiwasan ko. Inimbitahan ako ni Arturo na magkape. Tinanggap ko. Nagkita kami sa isang maliit na cave malapit sa parke. Nag-usap kami ng 2 oras tungkol sa buhay, tungkol sa mga anak, tungkol sa kung paano minsan ay binubulag tayo ng pag-ibig hanggang sa huli na. Sinabi niya sa akin na ibinigay din niya ang lahat, na ginamit din siya. Na natuto din siya sa huli na ang pagbibigay ng walang limitasyon ay hindi pag-ibig. Ito ay self-destruction. At hindi mo ba pinagsisisihan, tanong ko. Ang paglalagay ng mga limitasyon? Hindi, sagot niya. Pinagsisisihan ko na hindi ko ginawa ng mas maaga. Umalis ako sa cave na iyon na mas kaunti ang pag-iisa, mas kaunti ang pagkabaliw, mas kaunti ang pagiging halimaw dahil nakita ako ni Arturo. Hindi bilang isang exit, hindi bilang isang resource, kundi bilang isang tao na gumawa ng isang mahirap at kinakailangang desisyon. Naglakad kami pabalik sa aking bahay. Nagpaalam siya na may yakap. Ang unang taos-pusong yakap na natanggap ko sa loob ng maraming buwan, isang yakap na walang hinihingi na nagbibigay lamang. At napagtanto ko ang isang bagay. Naging abala ako sa pagbibigay kaya nakalimutan ko ang pakiramdam ng tumanggap. 2 linggo matapos ang aking desisyon, dumating ang pagpupulong ng pamilya. Inorganisa ito ni Miguel. Nagpadala siya sa akin ng isang formal na mensahe, halos parang isang ligaw somon, Nanay, kailangan nating mag-usap lahat. Sabado ng 4 oras sa bahay ninyo. Mahalaga. Hindi ako nagtanong. Sumagot lang ako, okay. Ginugol ko ang mga araw bago ang paghahanda. Hindi emotional. Iyon ay naayos na. Naghanda ako ng ebidensya. Kinuha ko ang kulay abo na folder. Sinuri ko ang bawat dokumento, bawat resibo, bawat transfer. Kung gusto nila ng family meeting, makukuha nila. Ngunit sa aking mga tuntunin. Dumating ang Sabado ng 4:00. Tumunog ang doorbell. Binuksan ko ito. Naroon silang lahat. Si Miguel at Micaela, si Susan at Simon, kahit si Emmy, ang kapatid ni Micaela, na hindi pa kailanman nakapunta sa bahay ko. Isang buong audience. Pumasok sila ng tahimik. Umupo sila sa sala, lahat ay nakatingin sa akin na parang ako ang nasa trial at sila ang jury. Nagsalita muna si Miguel. Nanay, ang sitwasyong ito ay naging hindi na mapanatili. Nag-usap kami ni Micaela kasama si Susan at Simon, at sa tingin namin kailangan mong intindihin ang pinsalang idinudulot mo. Pinsala, ang salitang iyon na parang ako ang tagapuksa. Na parang walang halaga ang 15 taon ng sakripisyo. Magpatuloy ka, sabi ko. Kalmado ang boses ko. Ang aking mga kamay ay nasa aking kandungan. Hindi nanginginig, hindi takot. Kinuha ni Micaela ang salita. Carol, naiintindihan namin na galit ka. Pero hindi ganito gumagana ang isang pamilya. Hindi mo pwedeng basta-basta putulin ang lahat dahil lang sa may masamang araw ka. Hinahanap ka ng mga bata. Gusto nila ang kanilang lola, pero tinalikuran mo sila. Ang mga bata na naman. Ang perpektong kalasag. Maaari ba akong magsalita ngayon, tanong ko. Tumango silang lahat na parang binibigyan ako ng pahintulot sa sarili kong tahanan. Tumayo ako. Nagpunta ako sa aking kwarto. Kinuha ko ang kulay abo na folder. Bumalik ako sa sala. Inilagay ko ito sa coffee table ng may mahina ngunit matatag na tunog. Ano iyan? Tanong ni Susan. Ito, sagot ko, binuksan ang folder. Ito ang bawat transfer na ginawa ko sa loob ng 15 taon. Bawat bayad, bawat tulong, bawat emergency, lahat ay dokumentado, lahat ay napatunayan, lahat ay narito.
Kinuha ko ang mga papeles. Inilatag ko ang mga ito ng maayos sa mesa, tulad ng mga baraha sa poker, tulad ng ebidensya sa isang trial. Miguel, sabi ko, diretsong nakatingin sa kanya. Narito ang resibo para sa 2 milyon na ibinigay ko sa iyo para sa down payment sa iyong bahay. Narito ang buwanang bayad na 60,000 sa loob ng 5 taon. Iyan ay 3.6 milyon. Narito ang buwanang transfer na 250,000. 18 milyon sa loob ng 6 na taon. Kinuha ko ang ibang mga papeles. Susan, narito ang bayad para sa remodel ng iyong kusina, 150,000. Ang bootcamp ni Simon, 125,000. Ang tutoring ng mga bata, 1.8 milyon na naipon. Patuloy akong kumukuha ng mga papeles. Ang bawat isa ay isang tuskang katotohanan. Mga extra expenses, mga kaarawan, Pasko, mga medical emergencies na hindi naman gaanong urgent, karagdagang 3.7 milyon. Tiningnan ko silang lahat isa-isa. Sa kabuuan, sa loob ng 15 taon, binigyan ko kayo ng 24,300,000 at hindi pa kasama dyan ang mga pagkain na binayaran ko, ang mga regalo, ang mga pagkakataon na nag-alaga ako ng apo ng libre habang kayo ay nagbakasyon, ang mga oras ng aking buhay na ibinigay ko ng walang inaasahang kapalit. Ang katahimikan ay makapal, mabigat. Walang tumingin sa akin sa mata. Nakatingin lang sila sa mga papeles, sa ebidensya ng kanilang pagiging dependent. At nang humingi ako ng kaunting independence sa inyo, patuloy ko. Tinawag ninyo akong selfish, negatibo, toxic. Tinanggalin niyo ako sa isang group chat at hiniling ninyong magpahinga ako. Isinara ko ang folder. Well, narito ako, nagpapahinga tulad ng hiningi ninyo, ngunit kasama ang aking pera. Dahil lumalabas na ang espasyo na gusto ninyo ay kasama ang aking pagkawala, ngunit hindi kasama ang pagkawala ng aking pitaka. At tapos na iyan. Sinubukan ni Miguel na magsalita. Nanay, hindi namin kailanman, pinutol ko siya. Isang bagay na hindi ko pa kailanman ginawa. Miguel, ginawa ninyo. At ngayon matututo kayong mamuhay nang hindi ako ginagamit. Tumayo si Micaela. Pula ang kanyang mukha. Napuno ang kanyang mga mata ng luha na hindi ako kinilos. Kalokohan ito. Ikaw ang aming ina. Dapat mo kaming tulungan. Iyan ang dahilan kung bakit may mga ina. Tumawa ako. Isang tunay at nagpapalaya na tawa. Hindi, Micaela. Ang mga ina ay para sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Upang turuan sila, mahalin sila, hindi para suportahan sila sa buong buhay nila. Iyan ay tinatawag na parasitism. At hindi na ako magiging host. Umiiyak ng tahimik si Susan. Nakatitig si Simon sa sahig. Si Emma, ang kapatid ni Micaela, ay nakatingin sa akin na may paggalang na parang sa wakas ay naintindihan niya. Tumayo si Miguel. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, hindi sa karahasan, kundi sa kawalan ng kakayahan. Kaya, ano ang gagawin namin ngayon? Paano namin babayaran ang mortgage, ang mga paaralan ng mga bata, lahat? Tiningnan ko siya nang hindi kumukurap. Gagawin ninyo ang ginagawa ng milyon-milyong tao sa mundo, Miguel. Magtatrabaho kayo. I-adjust ninyo ang inyong budget. Magpaprioridad kayo. Mamumuhay kayo ayon sa inyong kakayahan tulad ng mga responsableng adulto. Nagpakawala si Micaela ng isang hysterical na tawa. Mamuhay ayon sa aming kakayahan? Alam mo ba kung gaano kamahal ang lahat ngayon? Hindi mo lang kami pwedeng asahan na makakayanan ng walang tulong. Naglakad ako papunta sa kanya ng dahan-dahan, dala ang lahat ng kalmado na aking natipon sa mga linggong ito. Micaela, pareho kayong may trabaho. Magagandang trabaho. Sapat ang kinikita ninyo para mamuhay. Siguro hindi para sa bahay na binili ninyo. Siguro hindi para sa mga bakasyon na inyong ginagawa bawat taon. Siguro hindi para sa pagkain sa labas 3 beses sa isang linggo. Ngunit para mabuhay. Ang problema ay hindi na hindi ninyo kaya, kundi ayaw ninyo. Dahil mas komportable na ako ang magbayad. Nag-aalab ang kanyang pisngi. Gusto niyang sumagot, ngunit hindi lumabas ang mga salita, dahil alam niyang tama ako. Alam nilang lahat.
Nagsalita si Susan sa wakas. Basag ang kanyang boses. Nanay, naiintindihan ko ang punto ninyo. Talagang naiintindihan ko. Pero hindi ninyo kami pwedeng asahan na baguhin ang lahat ng magdamag. Kailangan namin ng oras. Isang transition plan. Umiling ako. Susan, ako ang naging transition plan ninyo sa loob ng 15 taon. Gaano pa katagal ang kailangan ninyo hanggang sa mamatay ako? Hanggang sa wala nang matira sa akin. Hindi, tapos na ang oras. Nagsisimula ang transition ngayon. Sumingit si Simon. Matigas ang kanyang boses. Ito ay paghihiganti, puro at simple. Dahil nasaktan ang iyong damdamin sa isang text message. Lumapit ako sa kanya. Simon, hindi ito paghihiganti. Ito ay hustisya. At kung hindi mo maintindihan ang pagkakaiba, iyon ay dahil hindi mo pa kailanman kinailangang maglagay ng hangganan sa iyong buhay. Si Emmy, na tahimik lang buong oras, ay nagsalita. Tama si Carol. Lahat ay tumingin sa kanya ng nagulat. Si Micaela ang pinakamalaki ang gulat. Ano, tanong ng aking manugang. Tama ka, Carol, ulit ni Emmy. Nakita ko kung paano umasa sa iyo ang aking kapatid at si Miguel. Kung paano bawat buwan ay may bagong emergency. Kung paano bawat Pasko ay inaasahan nilang ikaw ang magbabayad ng lahat. At nakita kitang lalong napapagod. Lalong lumiliit. Kailangan itong mangyari. At masaya ako na sa wakas ay ginawa mo. Tinitigan siya ni Micaela ng galit. Paano mo nasabi iyan? Pamilya mo kami. Nagkibit balikat si Emmy. Iyan ang dahilan kung bakit ko sinasabi. Dahil nakikita ko kung paano kayo nalulunod sa utang. Kung paano mas matagal nagtatrabaho si Miguel. Ngunit hindi kailanman sapat ang pera dahil namumuhay kayo ng higit sa inyong kakayahan. At si Carol ang naging band-aid. Ngunit ang mga band-aid ay hindi pang matagalan. Nahuhulog sila. At kapag nangyari iyon, kailangan mong tahiin ng maayos ang sugat, hindi lang maglagay ng isa pang band-aid. Ang kanyang mga salita ay tumama na parang bato sa tahimik na tubig, lumilikha ng mga ripple. Hindi comfortable. Katotohanan na walang gustong marinig. Naglakad si Miguel sa pinto. Wala itong kwenta. Hindi kami pumunta dito para pakinggan ang sermon. Pumunta kami para ayusin ito. Lumingon siya sa akin. Nanay, binibigyan kita ng 1 linggo para mag-isip. 1 linggo pagkatapos niyan, kailangan mong mamuhay sa mga kahihinatnan ng pagtulak sa iyong pamilya palayo. Binuksan niya ang pinto. Sinundan siya ni Micaela. Bago umalis, tiningnan niya ako ng may paghamak. Lalaki ang mga bata ng walang lola. Sana sulit ang iyong pagmamalaki. At umalis sila. Nanatili si Susan at Simon ng ilang segundo pa. Tiningnan ako ng aking anak ng may nagmamakaawang mga mata. Nanay, pakiusap isipin mo. Umalis din sila. Si Emay lang ang natira. Nagkatinginan kami ng tahimik. Ngumiti siya. Malungkot, ngunit tapat. Patawad, sabi niya. Bakit? Tanong ko. Dahil dapat ko na sanang sinabi ng mas maaga. Ilang taon na ang nakakaraan nang makita ko kung paano nagsisimula ang lahat ng ito, pero inakala kong hindi ito ang lugar ko, na ito ay inyong usapin. Lumapit siya at kinuha ang aking kamay. Ginawa mo ang tama, Carol, at alam kong masakit, ngunit kailangan iyon. Hinigpitan ko ang kanyang kamay. Salamat, bulong ko. Dahil ang pasasalamat na iyon, ang pagkilala na iyon ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng dolyar na ibinigay ko. Umalis din si Emmy. At naiwan akong mag-isa sa aking bahay, napapalibutan ng mga papeles na nagpapatunay sa aking punto, at isang katahimikan na hindi na ako tinatakot. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog ng maayos. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa adrenaline, dahil sa pagpapalaya ng masabi ang lahat, nang maipakita ang lahat, nang sa wakas ay ipagtanggol ang aking sarili. Bumangon ako ng 3:00 ng umaga. Nagluto ako ng tsaa. Umupo ako sa kusina at umiyak, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pagpapalaya. Umiyak ako para sa lahat ng taon na hindi ko ipinagtanggol ang aking sarili.
Para sa lahat ng beses na nilunok ko ang aking mga salita. Para sa lahat ng beses na sinabi kong kahit gusto kong sumigaw ng hindi. Umiyak ako hanggang sa wala ng luha. At nang sumikat ang araw, naramdaman kong mas magaan. Ang sumunod na mga araw ay lubos na katahimikan. Walang tumawag, walang sumulat. Parang binura nila ako. At kakaiba, hindi ako nabahala. Binigyan ako nito ng espasyo para mag-isip, magplano, mag-imagine ng isang buhay na hindi umiikot sa paglutas ng mga problema ng ibang tao. Nagsimula akong gumawa ng mga bagay na ipinagpaliban ko sa loob ng maraming taon. Nag-enroll ako sa isang painting class, isang bagay na palagi kong gustong gawin, ngunit wala akong oras. Nagpunta ako sa doktor para sa isang full check-up, isang bagay na iniiwasan ko dahil palagi akong abala sa mga problema ng ibang tao. Tinawagan ko ang mga kaibigan na napabayaan ko at natuklasan kong naroon pa rin sila, naghihintay sa akin. Nagsimula kaming magkape ni Arturo ng regular, 2 beses sa isang linggo. Minsan nag-uusap kami tungkol sa malalalim na bagay. Minsan nagtatawanan lang kami sa mga kalokohan. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang asawa. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking asawa. Ibinahagi namin ang sakit ng pagiging biyudo at ang kakaibang kalayaan na dumarating pagkatapos. Hindi ito romansa. Ito ay pagkakasama. Ito ay pag-unawa na hindi nagtatapos ang buhay kapag inabandona ka ng iyong mga anak. Na may iba pang mga kabanata, iba pang mga simula. Isang hapon habang nagpipinta sa aking klase, napagtanto ko ang isang bagay. Nakangiti ako. Talagang nakangiti. Hindi pilit, hindi pek. Ito ay isang ngiti na nagmula sa loob, mula sa isang lugar na matagal nang nakapatay. Nagpipinta ako ng sunset, orange at violet na mga kulay na naghahalo sa kalangitan. At napagtanto ko na ganoon ang pakiramdam ko. Tulad ng isang sunset, hindi tulad ng isang pagtatapos, kundi tulad ng isang magandang transition sa pagitan ng dalawang yugto. Darating ang dilim, ngunit una ay ang gintong liwanag na ito, ang kapayapaan na ito, ang sandaling ito. Lumipas ang linggo na ibinigay sa akin ni Miguel. Walang tawag, walang mensahe, tanging katahimikan. At naintindihan ko na ang katahimikang ito ang kanilang sagot, ang kanilang paraan ng pagpaparusa sa akin, ng pagpaparamdam sa akin ng pagkakasala. Ngunit hindi na ito gumagana. Ang katahimikan na dati ay nakakatakot sa akin, ay nagdadala na ngayon ng kapayapaan. Dahil ito ay katahimikan ng walang mga hinihingi, ng walang mga manufactured emergencies, ng walang mga kahilingan na nakabalat tayo bilang pag-ibig. Ito ay katahimikan lang. Dumating si Margaret para bumisita. Nagdala siya ng alak, keso, tinapay. Umupo kami sa aking maliit na balcony, pinapanood ang syudad na nagliliwanag habang gumagabi. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya. Pinag-isipan ko ang aking sagot. Talagang pinag-isipan. Malaya ako, sabi ko sa wakas. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, pakiramdam ko ay akin ang buhay ko. Tumango siya. At namimiss mo sila. Humigop ako ng alak. Miss ko kung sino ang akala kong sila. Miss ko ang ideya ng sila, ngunit hindi ko miss ang bigat. Hindi ko miss ang sakit. Hindi ko miss ang pakiramdam na ginagamit. Tinaas ni Margaret ang kanyang baso sa kalayaan. Kahit masakit, nag-umpisa kaming mag-toast. At sa malinaw na tunog na iyon, may isang bagay na tiyak, tulad ng isang pinto na nagsasara, tulad ng isang kabanata na nagtatapos. Nag-usap kami hanggang sa dumilim, tungkol sa buhay, tungkol sa mga desisyon, tungkol sa kung paano minsan ang pagmamahal ay nangangahulugan ng pagpapalaya. Sinabi niya sa akin na kinailangan din niyang maglagay ng mga hangganan sa kanyang mga anak, na tinawag din siyang selfish, na nagduda rin siya sa kanyang sarili. At ngayon, tanong ko. Ngayon ay mayroon akong tunay na relasyon sa kanila, sagot niya. Batay sa paggalang, hindi sa kaginhawaan. Tumagal ng ilang taon, ngunit sulit. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Marahil hindi ito ang katapusan. Marahil ito ay apoy lang na sinusunog ang mga kasinungalingan upang may totoong lumago. O marahil ito ang katapusan. At ayos lang din iyon dahil patuloy akong iral. Patuloy akong mabubuhay. Patuloy akong magiging Carol. Hindi't nanay ang Akith.
Hindi't nanay ang tagapagligtas. Carol lang. Isang 72 taong gulang na babae na sa wakas ay natuto na ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay survival. 3 linggo matapos ang family meeting, tumunog ang aking telepono. Ito ay isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan ako bago sumagot, ngunit may kung anong nagsabi sa akin na sagutin. Carol, tanong ng boses ng isang babae. Bata, kinakabahan. Sino ito? Nagkaroon ng pagtigil. Si Sofia ito. Ang pangalan ko ay Sofia. Ang panganay na anak ni Miguel, ang iyong apo. Napatigil ang aking puso. 16 na taong gulang si Sofia. Ang huling beses na nakita ko siya ay 2 buwan na ang nakakaraan sa kanyang kaarawan, kung saan binigyan ko siya ng sobre na may 25,000 na halos hindi niya pinansin. Sofia, ayos ka lang ba? Tanong ko. Lola, kailangan ko lang kausapin ka. Nang walang alam ang aking mga magulang. Umupo ako. Nanginginig ang aking mga binti. Anong problema, honey? Huminga siya ng malalim. Lola, alam ko ang nangyari. Narinig ko ang pag-uusap ng aking mga magulang. Well, nag-aaway sila tungkol sa pera, tungkol sa iyo, at kailangan mong malaman ang isang bagay, hindi ako sumasang-ayon sa kanila. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin ng may di inaasahang lakas. Ano ang eksakto mong narinig, tanong ko. Lahat. Nahuminto ka sa pagbibigay sa kanila ng pera. Nadesperado si tatay dahil hindi niya kayang bayaran ang mortgage nang wala ang iyong tulong. Na sinasabi ni nanay na selfish ka. Na iniisip nilang ibenta ang bahay. At Lola, sa tingin ko, tama ka. Hindi ako makapagsalita. Ang mga luha ay dumating ng walang pahintulot. Ang aking apo, isang 16 na taong gulang na teenager, ay naintindihan ang hindi kayang makita ng kanyang sariling mga magulang. Bakit mo sinasabi iyan? Nagawa kong itanong. Dahil nakikita ko kung paano kanila tinatrato sa loob ng maraming taon. Sa bawat pagpunta mo, tungkol lang sa pera ang pinag-uusapan nila, tungkol sa mga problema. Tungkol sa mga bagay na kailangan nila. Hindi nila kailanman tinatanong kung kumusta ka. Hindi ka nila kailanman tunay na pinasasalamatan. At napansin ko, pero hindi ko alam kung ano ang gagawin. Akala ko ganoon lang talaga ang takbo ng pamilya. Pero ngayon naiintindihan ko na hindi na mali iyon. Isinara ko ang aking mga mata, nakikinig sa kanyang boses. Napaka-mature, napakalinaw. Sofia, ayaw kong magkaproblema ka sa iyong mga magulang dahil dito. Tumawa siya ng mapait. Lola, may problema na ako dahil sinabi ko sa kanila na mali sila, na hindi ikaw ang masamang tao. At pinagbawalan ako ni nanay. Kinuha niya ang aking telepono. Tumatawag ako sa telepono ng kaibigan ko. Lalo pang nadurog ang aking puso. Honey, hindi mo kailangang gawin yan. Kailangan ko, matatag niyang sagot. Dahil mayroong kailangang magsabi sa iyo ng totoo. Na hindi ka baliw. Na hindi ka masama. Na ang ginawa mo ay matapang. Nag-usap kami ng 1 oras. Sinabi sa akin ni Sofia ang mga bagay na hindi ko kailanman alam. Kung paano palaging nag-aaway sina Miguel at Micaela tungkol sa pera. Kung paano palagi nilang inaasahan na ako ang maglulutas ng lahat. Kung paano natutunan ng mga bata na si Lola ang nagbabayad ng mga bagay. Sinabi niya sa akin na ang kanyang bunsong kapatid, na 10 taong gulang, ay nagsabi, kung hindi tayo bibigyan ng pera ni Lola, bakit pa natin siya kailangan? At walang sinuman ang nagtama sa kanya. Walang sinuman ang nagpaliwanag sa kanya na hindi mo mahal ang mga tao dahil sa kung ano ang ibinibigay nila. Mahal mo sila kung sino sila. Ang pag-uusap na iyon ay nagpabago ng isang bagay sa akin dahil kinumpirma nito na hindi ako nag-iimagine ng mga bagay na ang dynamic ay totoo at kahit isang teenager ay malinaw itong nakikita. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, umupo ako sa dilim at nag-iisip. Binigyan ako ni Sofia ng isang regalo, ang regalo ng validation, nang malaman na hindi ako nag-iisa sa aking perception na may iba pang nakakakita ng katotohanan. At ang katotohanan iyon, bagamat masakit,
ay nagpalakas sa akin dahil nangangahulugan ito na ang aking desisyon ay hindi kabaliwan. Ito ay katinuan sa isang sakit na sistema. Nang gabing iyon, sumulat ako ng isang liham, hindi para ipadala, para lang sa akin, upang ayusin ang aking mga iniisip, upang iproseso ang lahat ng nangyayari sa akin. Sumulat ako tungkol sa pag-ibig, tungkol sa mga hangganan, tungkol sa kung paano minsan ang pinakadakilang akto ng pag-ibig ay ang pagsasabi ng hindi. Inilagay ko ito sa isang sobre na walang address, bilang isang patunay lamang sa sandaling ito, sa pagbabagong ito. Isang buwan matapos ang aking desisyon, nagpakita si Susan mag-isa, nang walang Simon, nang walang mga bata. Tumunog ang doorbell sa kalagitnaan ng umaga. Nag-aalmusal ako. Binuksan ko ang pinto at nakita siya. May itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Pumayat siya. Mukha siyang pagod. Maaari ba akong pumasok? Tanong niya sa isang mahinang boses. Tumango ako. Nagluto ako ng kape. Umupo kami ng tahimik. Nakatitig siya sa kanyang mug, iniikot-ikot ito, hindi umiinom. Nanay, pumunta ako para mag-usap ng totoo. Nang walang Simon, nang walang Miguel, ako lang. Tiningnan ko siya, naghihintay. Tama ka, sabi niya sa wakas, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Tungkol sa lahat. Naging linta kami, walang utang na loob, at ang pinakamasakit ay hindi namin man lang namalayan. Hinayaan ko siyang magpatuloy. Kailangan niyang sabihin iyon para mailabas ang lahat. Ginawa namin ni Simon ang kalkulasyon. Sa totoo lang, nakita namin kung gaano karami ang ibinigay mo sa amin, kung gaano karaming beses kang nandoon, at nakita namin kung gaano karaming beses kami nandoon para sa iyo. At ang sagot ay halos hindi kailanman. Umiiyak na siya ng husto ngayon. At ang pinakamasakit ay kinumbinsi namin ang mga bata na normal ito, na umiiral si Lola para magbigay, hindi para tumanggap. Lumapit ako. Kinuha ko ang kanyang kamay. Susan, pinahahalagahan ko na nakikita mo ito. Talagang pinahahalagahan ko. Ngunit naiintindihan mo na hindi ako makakabalik sa dati, di ba? Tumango siya. Alam ko. At hindi ako narito para hilingin sa iyo na gawin iyon. Narito ako para humingi ng tawad at sabihin sa iyo na magiging maayos kami. Nakahanap si Simon ng mas magandang trabaho. Lilipat kami sa isang mas maliit na apartment. I-adjust namin ang lahat ng walang pera mo dahil ganoon ang dapat. Ang kanyang mga salita ay parang pampagaling. Hindi nito pinagaling ang lahat, ngunit pinagaling nito ang isang bagay. At si Miguel, tanong ko. Umiling siya. Galit na galit si Miguel. Si Micaela din ayaw nilang umamin ng anuman. Naghahanap sila ng pautang. Nakikipag-usap sa mga bangko, sinisisi ka sa lahat. Huminga ako. Hindi ko kayang kontrolin kung paano sila mag-react, Susan. Ang kaya ko lang kontrolin ay ang aking mga desisyon. Hinigpitan niya ang aking kamay. Alam ko. At ang desisyon mo ang tama. Kahit masakit sa akin aminin, kahit tumagal ang isang buwan bago ko makita, tama iyon. Niyakap namin ang isa't isa. At ang yakap na iyon ay iba. Wala itong nakatagong agenda. Wala itong price tag. Ito ay yakap lang mula sa isang anak sa isang tao. Tunay na paggaling. Nang umalis siya, naiwan akong may kakaibang pakiramdam. Hindi ito lubos na kagalakan, ngunit hindi rin ito sakit. Nasa pagitan lang ito. Maingat na pag-asa. Ang posibilidad na marahil sa paglipas ng panahon, may totoong mabubuo muli. Pagkaraan ng 2 araw, inimbitahan ako ni Arturo na maghapunan sa isang maliit na restaurant na may tanawin ang tubig. Ilang taon na rin simula nang makapunta ako sa ganoong lugar. Palagi akong nagtitipid, nag-ipon para makapagbigay sa iba. Nagsuot ako ng emerald green dress na binili ko at hindi pa nasusuot. Inayos ko ang aking buhok. Naglagay ako ng makeup. Tiningnan ko sa salamin at nakita ang isang babae na hindi ko nakikilala, ngunit nagustuhan ko. Isang babae na nagbibihis para sa kanyang sarili, hindi para mapahanga ang sinuman, para lang makaramdam ng mabuti. Napakaganda ng hapunan. Pinag-usapan namin ang lahat at wala.
Sinabi sa akin ni Arturo ang tungkol sa kanyang apo na nag-aaral sa ibang bansa, tungkol sa kanyang mga plano na maglakbay sa susunod na taon, tungkol sa kung paano siya natutong magluto matapos mamatay ang kanyang asawa. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking painting class, tungkol sa aking mga bagong kaibigan, tungkol sa kung paano ko muling natutuklasan kung sino si Carol nang walang pasanin ng pagiging provider. Marami kaming nagtawanan at napagtanto kong buwan na rin simula nang huling tumawa ako ng ganoon, malaya, nang walang pagkakasala, nang walang takot sa pagtunog ng telepono na may bagong emergency. Nang matapos ang aming hapunan, naglakad kami sa tabing dagat. Amoy alat ang hangin. Kumikislap ang mga ilaw ng syudad, sumasalamin sa tubig. Carol, sabi ni Arturo, huminto ka, may gusto akong sabihin sa iyo. Sa huling ilang buwan na ito, mas nakilala kita, nakita ko ang isang magandang bagay. Nakita ko ang isang babae na muling inangkin ang kanyang buhay, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang boses. At isang pribilehiyo na masaksihan ito. Namula ako. Salamat, Arturo. Naging mahalagang bahagi ka niyan. Nakinig ka sa akin nang walang paghusga. Naging kasama ka sa akin nang walang hinihingi. At iyan, mas mahalaga iyan kaysa sa iyong naiisip. Nakatayo kami roon, nakatingin sa tubig ng tahimik, isang komportable at lubos na katahimikan. At naintindihan ko ang isang bagay na mahalaga. Ginugol ko ang napakaraming taon sa pagpuno ng mga katahimikan ng mga sakripisyo na nakalimutan ko na ang mga katahimikan ay maaari ding maging kapayapaan. Na hindi lahat ng walang laman na espasyo ay kailangang punan. Na minsan, ang pagiging lang, ang pag-iral, nang hindi nagbibigay, nang hindi gumagawa, nang hindi naglulutas ay sapat na. Higit pa sa sapat. Ito ay lahat. 6 na linggo matapos ang aking desisyon, nakatanggap ako ng email mula sa bangko. Ang subject line ay nakasulat, mahalagang abiso tungkol sa mortgage. Bumilis ang tibok ng aking puso. Binuksan ko ang email. Ipinaalam nito sa akin na formal na hiniling ni Miguel ang pagtanggal sa akin bilang co-signer, na ang proseso ay isinasagawa, na sa loob ng 30 araw ang aking pangalan ay hindi na maiugnay sa utang na iyon. Binasa ko ang email 3 beses at pagkatapos ay may kakaibang nangyari. Umiti ako, hindi nang may malisyosong kagalakan, kundi nang may malalim na ginhawa dahil nangangahulugan ito na inaako niya ang responsibilidad, na nakahanap siya ng mga solusyon, na sa wakas pagkatapos ng napakatagal ay nagiging adulto na siya. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang aking accountant. Kailangan kong repasuhin ang aking kumpletong sitwasyon sa pananalapi, sabi ko sa kanya. Nagset kami ng appointment para sa susunod na linggo. Nang dumating ako sa kanyang opisina, dinala ko ang lahat ng aking statements. Sinuri niya ang lahat ng maingat. Pagkatapos ng 1 oras, tiningnan niya ako sa ibabaw ng kanyang salamin. Carol, alam mo ba kung gaano karaming pera ang nabawi mo sa huling 2 buwan na ito? Umiling ako. 600,000. 600,000 na dating otomatikong lumalabas at ngayon ay nananatili sa iyo. Ipinakita niya sa akin ang mga numero, ang mga projection. Kung patuloy mong gagawin ito, sa loob ng 5 taon, makakabawi ka ng malaking bahagi ng ibinigay mo, at magkakaroon ka ng disenteng pagreretiro. Umalis ako sa opisina na iyon na may isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon, seguridad sa pananalapi. Hindi ako mayaman, ngunit hindi ko rin inuubos ang aking sarili para suportahan ang buhay ng ibang tao. Stable ako, self-sufficient, malaya. Nang gabing iyon, kinakalkula ko kung gaano karaming taon ang ginugol sa akin ng bawat desisyon. Ang 2 milyon para sa down payment, 2 taon ng trabaho. Ang 3.6 milyon para sa mortgage, 4 na taon. Ang buwan ng transfer, 6 na taon. Sa kabuuan, ibinigay ko ang halos 12 taon ng aking buhay sa pagtatrabaho. 12 taon na hindi ko na maibabalik. Ngunit hindi bababa sa ngayon ay titigil na silang dumami. Isang umaga habang umiinom ng kape sa balcony, tumunog ang aking telepono. Si Sofia na naman. Lola, maaari ba akong bumisita sa iyo ngayon pagkatapos ng klase? Siyempre, pwede ka, sabi ko sa kanya. 4:00 ng hapon, dumating siya na may dalang backpack at maliwanag na mga mata. Pumasok siya at niyakap ako ng mahigpit.
Miss na miss kita, bulong niya. At naramdaman kong may natunaw sa loob ko. Dahil walang hinihingi ang yakap na iyon. Nagbigay lang. Nagluto ako ng hot chocolate. Umupo kami sa sala. Nagkwento siya tungkol sa paaralan, tungkol sa kanyang mga kaibigan, tungkol sa isang lalaki na gusto niya, normal na mga bagay ng teenager, mga bagay na walang kinalaman sa pera o problema. Lola, sabi niya pagkaraan ng ilang sandali, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Galit pa rin sina tatay at nanay sa iyo, pero ako hindi. Naiintindihan ko kung bakit mo ginawa iyon at sa tingin ko, matapang iyon. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Sofia, balang araw kailangan mo ring maglagay ng mga hangganan sa iyong buhay sa mga taong mahal mo. At masakit iyon. Ngunit kailangan iyon. At gusto kong tandaan mo ang sandaling ito. Tandaan mo na ayos lang na magsabi ng hindi. Na ayos lang na protektahan ang sarili mo. Na ayos lang na umiral para sa iyong sarili. Tumango siya. Mamasa-masa ang kanyang mga mata. Tandaan ko. Pangako. Bago siya umalis, may kinuha siya mula sa kanyang backpack. Isang sobre, sabi niya, inilagay sa aking mga kamay. Ano ito? Ngumiti siya ng mahiyain. Ito ang 25,000 na ibinigay mo sa akin sa kaarawan ko. Inipon ko. Hindi ko ginastos dahil lang ibinigay mo sa akin. Hindi ko man lang pinasalamatan ng maayos. Sanay na sanay ako sa pagtanggap mula sa iyo, kaya nakita ko lang itong normal. Pero ngayon naiintindihan ko na wala sa mga ibinigay mo sa amin ang normal. Ito ay sakripisyo. Ito ay pagmamahal. At hindi ko ito pinahalagahan. Kaya, ibinabalik ko ito. Hindi dahil hindi ko kailangan, kundi dahil kailangan mong malaman na naiintindihan ko, na nakikita ko, na pinahahalagahan kita. Agad na bumuhos ang aking luha. Sinubukan kong ibalik sa kanya. Hindi, honey. Iyan ay pera mo. Regalo iyan. Umiling siya. Lola, ang pinakamagandang regalo na ibinigay mo sa akin ay hindi pera. Ito ay ang aral na ito. Ang makita kang malakas. Ang turuan ako na ang tunay na pag-ibig ay may mga hangganan at iyan ay walang katumbas. Pakiusap itago mo o gamitin mo sa iyong sarili. Sa isang bagay na nagpapasaya sa iyo dahil nararapat ka. Niyakap ko siya, umiiyak. Ang aking apo, ang aking maliit na Sofia, naintindihan niya sa loob ng 16 na taon, ang hindi kayang intindihin ng kanyang mga magulang sa loob ng 40. Natutunan niya ang aral na inabot ako ng 72 taon bago matutunan. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog, ngunit hindi dahil sa paghihirap, kundi dahil sa isang bagay na malapit sa kapuspusan, dahil binigyan ako ni Sofia ng pag-asa. Ang pag-asa na ang sakit na ito, ang sugat na ito, ang pagkasira na ito ay hindi na sayang. Ito ay nagtanim ng buto sa susunod na henerasyon. Isang buto ng dignidad, ng mga hangganan, ng self-worth. At ang butong iyon ay lalago. Marahil hindi kay Miguel, marahil hindi kay Micaela, ngunit kay Sofia. At sapat na iyon. Higit pa sa sapat. 2 buwan at kalahati matapos ang aking desisyon, nag-organisa si Margaret ng hapunan sa kanyang bahay. Inimbitahan niya ang kanyang mga kaibigan at inimbitahan niya ako. Dumating ako na may dalang alak at bulaklak. Ang bahay ay puno ng tawanan ng mga babaeng kaedad ko. Ang ilan ay mas matanda, ang ilan ay mas bata. Lahat ay may mga kwento, lahat ay may mga peklat, lahat ay may hirap na kinita na karunungan. Habang naghahapunan, may nagtanong, at ikaw, Carol, kumusta ka? At sa unang pagkakataon sa aking buhay, sumagot ako ng lubos na katapatan. Sinabi ko sa kanila ang lahat. Walang filters, walang kahihiyan, walang takot sa paghuhusga. Nang matapos ako, maikli ang katahimikan. Pagkatapos, isa-isa, nagsimula silang magsalita. Nagkwento si Teresa kung paano siya niloko ng kanyang anak, kung paano nito kinuha ang kanyang ipon, nang nangako ng isang negosyo na hindi kailanman nag-exist. Nagkwento si Rose tungkol sa kanyang anak na babae na tumatawag lang para magpasalo sa apo, na tinrato siya na parang isang libreng yaya na nagagalit kung may sarili siyang plano. Ibinahagi ni Carmen kung paano ipinagbili ng kanyang mga anak ang kanyang bahay nang hindi kinukonsulta siya,
sinasabing ito ay para sa kanyang kapakanan at pinanatili ang pera. Bawat kwento ay isang salamin. Bawat testimonya ay validation. Hindi ako nag-iisa. Hindi lang ako ang nag-iisa. Hindi ako isang halimaw dahil sa paglalagay ng mga hangganan. Nang gabing iyon naintindihan ko ang isang bagay na mahalaga. Ang mga babae ng aking henerasyon, ang mga ina, ang mga lola, sinanay kaming magbigay hanggang sa mawala kami. Upang isakripisyo ang aming sarili hanggang sa kami ay mabura, upang umiral lamang kaugnay ng iba. At kapag sa wakas ay muling inangkin namin ang isang espasyo para sa aming sarili, kapag sa wakas ay nagsabi kaming sapat na, tinatawag kami ng mundo na selfish, pinaparusahan kami, inabandona kami. Ngunit iba ang katotohanan. Ang katotohanan ay pinagsamantalahan kami sa ilalim ng balakayo ng pag-ibig. At ang paggising mula sa pagsasamantalang iyon, kahit masakit, kahit may kapalit, ay ang pinakarevolusyonaryong gawa na maaari nating gawin. Sa pagtatapos ng gabi, itinaas ni Margaret ang kanyang baso. Para sa mga babae na natutong magsabi ng hindi. Para sa mga ina na muling inangkin ang kanilang buhay. Para sa mga lola na huminto sa pagiging jihad at naging tao muli. Para sa atin, para kay Carol, para sa ating lahat. Nag-toast kami. At sa malinaw na tunog na iyon ng mga baso na nagkikiskisan, may isang bagay na sagrado, isang bagay na makapangyarihan. Ang sisterhood ng mga babae na tumanggi na manatiling martir, na pinili na mabuhay sa halip na maglingkod lang, na naintindihan na hindi ka maaaring magbigay mula sa isang tuyong balon. Umalis ako sa bahay na iyon na may bagong pakiramdam, komunidad, pagiging kabilang. Hindi sa aking pamilya sa dugo, kundi sa aking piniling pamilya, sa mga babaeng ito na naintindihan ako ng walang paliwanag, na sumuporta sa akin ng walang kondisyon, na ipinagdiwang ang aking lakas ng loob sa halip na parusahan ito. At napagtanto ko na mas marami akong nakuha kaysa sa nawala sa akin. Nawalan ako ng mga anak na ginamit ako. Ngunit nagkaroon ako ng mga kaibigan na nakita ako. Nawalan ako ng ilusyon ng isang perpektong pamilya. Ngunit nagkaroon ako ng realidad ng isang tunay na buhay. At ang realidad na iyon, bagamat hindi perpekto, ay akin, ganap na akin. Nang gabing iyon, bago matulog, kinuha ko ang aking journal, isang bago na binili ko noong nakaraang linggo. Kulay kayumanggi na may walang laman na pahina na naghihintay na punan. Sumulat ako sa unang pahina, ngayon, nagsisimula ang aking tunay na buhay. Hindi ang buhay na dinisenyo ng iba para sa akin. Hindi ang buhay ng paglilingkod at pagkawala. Kundi ang aking buhay. Ang buhay ni Carol. Isang 72 taong gulang na babae na sa wakas ay natuto na ang pag-iral ay sapat na. Na hindi ko kailangang kitain ang aking lugar sa mundo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga piraso ng aking sarili. Na maaari akong maging lang at umiral at mabuhay nang walang humihingi ng tawad. Nang walang nagbibigay ng paliwanag, nang walang pasanin ang mundo ng ibang tao sa aking likod. Hindi ito ang katapusan. Ito ang simula. At sa unang pagkakataon sa mga dekada, excited ako sa susunod. 3 buwan matapos ang aking desisyon, nagising ako na may sikat ng araw na dumadaan sa bintana. Sabado noon. Dati ang mga Sabado ay nangangahulugan ng mga tawag, mga kahilingan, mga manufactured emergencies. Ngayon ay nangangahulugan sila ng katahimikan, kapayapaan, oras para sa akin. Bumangon ako ng dahan-dahan. Walang pagmamadali. Nagluto ako ng kape, toast. Umupo ako sa balcony at huminga ng malalim, buo, malaya. Iba ang lasa ng hangin. O marahil ako ang nagbago, ang natuto na iligtas ang kanyang buhay sa halip na basta-basta lang mabuhay. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Susan. Nanay, hinahanap ka ng mga bata. Maaari ba kaming bumisita bukas? Walang agenda, para lang makita ka. Binasa ko ang mensahe 3 beses, hinahanap ang catch, ang nakatagong hook, ngunit wala akong nakita. Sumagot ako, okay bukas. 3:00, sumagot siya ng heart emoji. Simple, walang salita. At iyon sa paano man ay mas marami pang sinabi kaysa sa 1,000 paghingi ng tawad dahil natuto ako na minsan ang tunay na pag-ibig ay tahimik. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito humihingi.
Basta lumalabas lang ito ng tuloy-tuloy, magalang na may tunay na presensya. Kinabukasan, dumating si Susan kasama ang kanyang mga anak. Hindi sumama si Simon at ayos lang iyon. Hindi lahat ay kailangang maging handa ng sabay. Niyakap ako ng mahigpit ng mga bata. Nag-usap kami. Nagluto ako sa kanila ng cookies tulad ng dati, ngunit iba. Dahil ngayon ako ang nagpasya kung kailan, paano, nang walang obligasyon, nang walang pagkakasala. Tinulungan ako ni Susan na maghugas ng pinggan. Nanay, sabi niya, habang pinapatuyo ang isang mug, alam kong mahaba pa ang daan, na hindi ko mabubura ang 15 taon sa ilang pagbisita, ngunit gusto kong malaman mo na sinusubukan ko, na natututo ako, na gusto ko ng tunay na relasyon sa iyo, hindi isang batay sa kaginhawaan, kundi sa tunay na pag-ibig. Kinuha ko ang kanyang kamay na basa ng sabon. Susan, ang katotohanan na nakikita mo iyan ay sapat na. Ang katotohanan na narito ka na walang hinihingi ay mas mahalaga kaysa sa iyong naiisip. Mumiti siya na may luha sa kanyang mga mata. At ang sandaling iyon ng tunay na koneksyon, ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng dolyar na ibinigay ko dahil ito ay totoo. Ito ay malinis. Ito ang simula ng isang bagay na bago, isang bagay na malusob, isang bagay na marahil sa paglipas ng panahon ay muling matatawag na pamilya. Nang linggong iyon, nakatanggap din ako ng di inaasahang tawag mula kay Miguel. Hindi ako agad sumagot. Hinayaan ko itong tumunog. Huminga ako. Nagpasya ako at sa wakas ay kinuha ko ang telepono. Hi, nanay. Sabi ng kanyang boses, pagod iba. Hello, Miguel. Nagkaroon ng mahabang awkward na katahimikan. Nanay, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. At hindi ito madali. Naghintay ako nang hindi siya pinipilit, nang hindi siya tinutulungan. Tama ka sa lahat. Kami ni Micaela, nagpa-therapy kami. At ipinakita sa amin ng therapist ang mga bagay. Mga bagay na ayaw naming makita tungkol sa kung paano ka namin tinrato, tungkol sa aming dependency, tungkol sa lahat. Kumurot ang kanyang boses. Hindi ako humihingi ng tawad dahil alam kong hindi sapat ang mga salita, ngunit gusto kong malaman mo na nagtatrabaho ako sa sarili ko, na ibinenta namin ang bahay, na lumipat kami sa isang mas maliit. Na namumuhay kami sa kung ano ang kinikita namin. At mahirap iyon. Talagang mahirap. Ngunit tama ito. At alam ko dahil sa unang pagkakataon sa mga taon. Makakatulog ako nang walang ganitong presyon sa aking dibdib. Nang walang boses na nagsasabi sa akin na ako ay isang failure na hindi kayang suportahan ang kanyang pamilya nang wala ang kanyang ina. Tahimik na bumuhos ang aking luha. Miguel, masaya ako na ginagawa mo iyan. Talaga ako. Huminga siya ng malalim. Sa tingin mo ba ay mapapatawad mo ako? Pinag-isipan ko ang aking sagot. Talagang pinag-isipan. Miguel. Hindi ko alam kung ang pagpapatawad ang tamang salita, dahil iyon ay nangangahulugan na may krimen at marahil hindi iyon krimen. Ito ay kamangmangan. Ito ay kaginhawaan. Ito ay pagsunod sa isang pattern ang hindi kino-question ito. Ang masasabi ko sa iyo ay hindi ako nagtatago ng sama ng loob. Na gusto kong maging maayos ka. Na hinahangaan kita sa paghahanap ng tulong. At marahil sa paglipas ng panahon ay makakabuo tayo ng isang bagay na bago, iba, mas malusog. Humikbi siya. Salamat, nanay. Higit pa iyan sa nararapat sa akin. Nagbaba kami ng telepono at naiwan akong may telepono sa aking kamay, nakakaramdam ng isang kakaibang bagay. Hindi lubos na kagalakan, ngunit hindi rin sakit. Ito ay makatotohanang pag-asa, ang pagtanggap na ang mga sirang relasyon ay maaaring gumaling, ngunit hindi na sila babalik sa dati. Nagiging iba sila at ayos lang iyon. 4 na buwan matapos ang aking desisyon, inimbitahan ako ni Arturo sa isang biyahe. Walang kalokohan, sabi niya, tumatawa. 1 linggo lang sa beach. 2 matatanda na nag-enjoy sa araw at dagat. Tinanggap ko ng walang pag-aalinlangan. Hindi pa ako nakapunta sa beach sa loob ng 20 taon. Palaging may dahilan para hindi pumunta. Palaging may nangangailangan sa akin. Palaging may mas mahalaga kaysa sa akin. Ngunit hindi na ngayon.
Ngayon ako ang priority. Nag-impact kami ng aming mga gamit. Sumakay kami sa bus. At sa loob ng linggong iyon, natuklasan ko ang isang kahangahangang bagay. Maaari pa rin akong maging masaya. Maaari akong tumawa hanggang sa sumakit ang aking tiyan. Maaari akong maglakad sa buhangin, nakakaramdam ng tubig sa aking mga paa. Maaari kong panoorin ang sunset nang hindi iniisip ang mga problema ng ibang tao. Maaari lang akong umiral, mabuhay, maging. Isang gabi habang nakaupo sa terrace ng hotel, kasama si Arturo, tiningnan ko ang mga bituin. Ano ang iniisip mo? Tanong niya. Naginugol ko ang 72 taon sa paniniwala na ang aking halaga ay nasa kung ano ang maibibigay ko, sa kung ano ang magagawa ko para sa iba. At lumalabas na ang aking halaga ay palaging nasa pagiging ako lang, sa pag-iral, sa paghinga, sa pagkuha ng espasyo nang walang humihingi ng tawad. Tumango si Arturo. Dapat nating matutunan iyan ng mas maaga. Ngunit marahil ang pagdating sa edad na ito na may aral na iyan ang tunay na regalo, ang gantimpala sa pagkaligtas. Nagtuos kami ng murang alak ng hotel. At ang tuos na iyon ay sagrado. Ito ay isang pagdiriwang ng buhay, ng ikalawang pagkakataon, ng huling simula na dumarating sa tamang oras. Nang bumalik ako mula sa biyahe, naramdaman kong iba ang aking bahay. Hindi na ito isang kanlungan ng pagkapagod. Ito ay isang tahanan ng kapayapaan. Inilagay ko ang mga litrato mula sa biyahe sa refrigerator. Binuksan ko ang mga bintana. Nagpatugtog ako ng musika at sumayaw ako mag-isa sa aking sala ng walang testigo, walang paghusga, ako lang at ang aking 72 taong gulang na katawan na gumagalaw ng may kalayaan, ng may kagalakan, ng may buhay. Dahil sa wakas ay naintindihan ko na ang buhay ay hindi tungkol sa pagdating sa dulo na ibinigay ang lahat. Ito ay tungkol sa pagdating doon na naranasan ang lahat. At ako, pagkatapos ng napakaraming taon ng pagtulog, ay sa wakas ay nagising. Patuloy na bumibisita sa akin si Sofia bawat linggo. Minsan dinadala niya ang kanyang homework, minsan gusto lang niya mag-usap. Siya ang naging koneksyon ko sa hinaharap, ang aking pag-asa na ang mga bagay ay maaaring magbago, na ang susunod na henerasyon ay maaaring matuto mula sa aming mga pagkakamali. Isang araw sinabi niya sa akin, Lola, kapag lumaki ako, gusto kong maging katulad mo. Malakas, matapang, isang taong nagmamalasakit sa sarili. Niyakap ko siya, umiiyak. Honey, ganyan ka na. Tandaan mo lang na huwag kalimutan. Huwag mong hayaang kumbinsihin ka ng sinuman na ang pag-iral para sa iyong sarili ay pagiging makasarili. Ito ay survival. Ito ay pagmamahal sa sarili. Ito ay buhay. 6 na buwan matapos ang mensaheng iyon, matapos ang berdeng hinlalaki, matapos ang pagbubukod na naging pagpapalaya, umupo ako para sumulat. Hindi para sa kanila, kundi para sa akin, upang idokumento ang paglalakbay na ito, ang pagbabagong ito, ang kamatayan at muling pagsilang na ito. Sumulat ako. Tinawag nila akong selfish dahil gusto kong mabuhay. Tinawag nila akong malupit dahil sa paglalagay ng mga hangganan. Pinatahimik nila ako sa katahimikan dahil naglakas loob akong umiral. Ngunit ang hindi nila naintindihan ay ang kanilang parusa ang aking regalo. Ang kanilang pagkawala ang aking kapayapaan. Ang kanilang pagtanggi ang aking kalayaan. Sumulat ako tungkol sa berdeng hinlalaki. Tungkol sa kung paano ang isang emoji ay maaaring magtaglay ng napakaraming lason, ngunit maaari ring maging catalyst para sa iyong paggising. Sumulat ako tungkol sa 24.3 milyon. Tungkol sa kung paano ko binili ang sarili kong pagkaalipin sa ilalim ng dahilan ng pag-ibig. Sumulat ako tungkol kay Sofia, kay Susan, kay Miguel. Tungkol sa ikalawang pagkakataon na hindi lahat ay kumukuha ngunit ang ilan ay. Sumulat ako tungkol kay Arturo, kay Margaret, tungkol sa mga babae na sumuporta sa akin nang pinakawalan ako ng aking pamilya. Tungkol sa kung paano ang pamilya sa dugo ay nakatalaga, ngunit ang piniling pamilya ay kinikita. At sumulat ako tungkol sa akin. Tungkol kay Carol, isang babae na inabot ng 72 taon bago matuto na hindi niya kailangang kitain ang karapatang umiral, na ang kanyang buhay ay sa kanya, na maaari siyang magsabi ng hindi ng walang paliwanag, na maaari siyang mabuhay ng walang pasanin ang mundo ng ibang tao.
na maaari lang siyang maging, at na ang simpleng akto ng pagiging ay revolusyonaryo. Ito ay makapangyarihan. Sapat na ito. Isinara ko ang notebook. Itinabi ko. At lumabas ako sa balcony. Lumulubog ang araw, pinipintahan ang kalangitan ng mga kulay orange at violet, tulad ng aking pinta mula sa klase, tulad ng aking buhay ngayon. Isang magandang sunset sa pagitan ng dalawang yugto. Hindi na ako natatakot sa gabing darating dahil natuto ako na pagkatapos ng bawat gabi ay may umaga, at umaga na para sa akin pagkatapos ng maraming taon ng dilim. Sa wakas ay umaga na. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay pumapasok sa aking baga ng malinis at ngumiti ako. Hindi dahil perpekto ang lahat kundi dahil ayos lang ako sa hindi perpekto, dahil natutunan ko ang pinakamahalagang aral. Hindi ka maaaring magbigay mula sa isang tuyong balon. At ako, pagkatapos ng napakaraming taon ng pagiging tuyo, ay sa wakas ay napupuno. Bawat patak, bawat desisyon, bawat hangganan, ako ay napupuno. At sa pagkakataong ito ang tubig ay para lang sa akin.